Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 771 hanggang 780. Kabanata 771 pagsubok sa lason gamit ang sariling katawan sa lungguhit. Isa ang mukha na ito. Bakit parang pamilyar? Ngunit kahit papaano, hindi ko lubos matandaan. Walang oras para sa karagdagang pag-iisip. Pagkatapos ng maikling sandali ng pagkagambala, agad na naglakad ang haring gamot sa ginintuan na upuan sa gitna ng Longteng Hall. At dahan-daang umupo, nagbibigay kami ng respeto sa Medicine King. Sa isang iglap, ang mayayamang negosyante ay tumindig lahat at lumuhad sa gitna ng Grand Hall. 3 busog, 9 na kautaw. Gayunpaman, si Julius Reed ay nanatiling nakaupo sa kanyang pwesto. Humihigop ng tsaa, lumunok, lumunok. Pagkatapos ng sigawan, tanging tunog ng pag-inom ng tsaa ang natitira sa bulwagan na puno ng daan-daang tao. Kat-Anji tanging naririnig. Nagsalubong ang kilay ng Medicine King at sumimangot. Halos 100 taon nang walang tao ang upuang iyon. Sa huling pagkakataon, ang sect leader ng Kunlun ang personal na dumating. Ngunit pagkatapos, si Kunlun ay napawi ng 10,000 Mountain Alliance sa hindi malamang dahilan. Bagaman ito ay muling itinatag pagkatapos ng 30 ilang taon, ang reputasyon nito ay matagal nang bumaba. Pwede bang? Saglit na nag-alinlangan ang Medicine King, hindi sigurado ang kanyang tingin. At ang mga alagad ng Medicine King Valley ay hindi nang ahas na kumilos. Ito ang tuntunin. Nang walang salita mula sa Medicine King, walang nang ahas na magsalita. Ngunit kung magutos ang hari ng gamot, sila ay magdudugtong pasulong. Upang mapunit siya sa 1,000 piraso. Ang mga mayayamang negosyante sa loob ng bulwagan ay nagangat din ng ulo, nakatingin kay Julius Reed. Daan-daang mga titig ang nakatutok sa kanya. Ngunit ang taong pinag-uusapan ay tila walang pakialam. Pagkatapos maibaba ang tasa ng tsaa, ikinulong niya ang kanyang mga kamay at tumingin sa Medicine King, Happy New Year. Ang pagsalubong nitong bagong taon ay naging sanhi ng pagpapawis ng lahat. Ito ay malinaw na isang pagbati ng bagong taon, ngunit ito ay pakinggan. Sino ang kabilang partido? Ang haring gamot, hindi kukulangan. To speak so casually, parang pinag-uusapan ang mga walang kwentang bagay sa pamilya. Hindi mo ba nakikita na nakaluhod silang lahat sa lupa, nakayuko na parang mga apo? Ang puso ng mga negosyante ay tumalon sa kanilang mga lalamunan. Kung si kamatayan lang ang nililigawan ng binata, so be it. Ngunit kung magagalit siya sa haring gamot, lahat sila ay madadami. Walang nang ahas na tumayo at manligaw. Kung hindi nagsalita ang hari ng gamot, sino sila para magsalita? Masaya, manigong bagong taon. Nagulat din ang Medicine King, ngunit mabilis na nakabawi. Nagkagulo ang buong lugar. Puno ng inggit ang mga mata ng mga negosyante kay Julius Reed. Para makatanggap ng personal na pagbati mula sa Medicine King. Anong klaseng status meron ang lalaking ito? Pero ang hindi nila alam ay pabigla-bigla itong sinabi ng Medicine King dahil sa biglaang sitwasyon. Habang nakaupo sa ganitong posisyon sa loob ng mahigit 70 taon, kailan pa nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita sa kanya ng ganoon. Halos hindi na lumabas ang mga salita sa kanyang bibig nang pinagsisihan na sila ng Medicine King. Lahat, mangyaring umupo sa inyong mga upuan. Ikinumpas niya ang kanyang manggas para mawala ang awkwardness. Kasabay nito, iminuwestro niya ang isang katabi niya upang siyasatin ang pagkakakilanlan ng binata. Kasunod ng tradisyon ng mga nakaraang taon, ipapakita muna namin sa inyong lahat ang mga pagpapala ng Medicine King ngayong taon. Nang makaupo na ang mga negosyante, humakbang pasulong ang isang alagad ng Medicine King Valley, na may dalang isang brocade box sa kanyang mga kamay. Sa kaliwang kamay, ang buhay ay pinahaba, sa kanang kamay, isang putol na hininga sa paningin. Nang matapos siyang magsalita,
Dalawang alagad mula sa Marshall Gate ang lumapit at binuksan ang brocade box. Sa loob ng kahon, ang mga table tasks ay pinagsunod-sunod ayon sa kalidad sa 5 grado. Ang mga pinakamataas na grado ay mga pinong produkto. Sa pinakadulo, mayroong ilang mga underfired na table tasks ng basura. Ngunit maging ang mga basurang table tasks ay hinanap ng marami. Sa taong ito, ang kalidad ay mukhang mas mahusay kaysa sa mga nakaraang taon. Sa tingin ko ang presyo ay magiging mas mataas din. Lalong naghihirap ang ating mga wallet. Basta mabisa ang mga tabletang ito, gaano man ang halaga nito, sulit ito. Nang makita ang mga table tasks, kumikinang ang mga mata ng mga negosyante. Iyon ay isang pananabik na mabuhay. Sa wakas, dumating na rin ang kapana-panabik na sandali na kanilang hinihintay. Sa taong ito, ang Medicine King Valley ay nagpino ng maraming elixir, gumawa ng paulit-ulit na pagpapabuti sa mga formula, at sa wakas ay lumikha ng mga table tasks na mas epektibo at may mas kaunting epekto. Ipinahayag ng alagad ng Medicine King Valley. Gayunpaman, ang mga ekspresyon sa mukha ng mga negosyante ay naging medyo pangit. Mukhang magkakaroon ng panibagong pagtaas ng presyo. Ito ay pareho noong nakaraang taon, ang parehong mga table tasks ay tumaas ng 1 buong bilyon. Sana ay isang bagay na maaari nating tanggapin sa pagkakataong ito. Ang kanilang mga alalahanin ay mabigat, ang mga puso ay nasuspine sa hangin. Mula noong 3 taon na ang nakalipas, nagsimulang tumaas ang presyo ng mga gamot na table tasks mula sa Medicine King Valley. Bago ang bawat pagtaas ng presyo, palagi nilang binibigkas ang gayong magalang na parirala. Wala silang pinag-usapan kundi ang pagtaas ng mga gastos at pagtaas ng pamumuhunan, at iba pa. Gayunpaman, ang mga tao ay hindi maaaring magpakita ng kaunting kawalang kasiyahan, ngunit sa halip ay kailangang magpanggap na lubos na nagpapasalamat. Gaano katoto ang medicinal pill na ito? Itinuro ni Julius Reed ang tableta sa kamay ng alagad ng Medicine King Valley at malakas na nagtanong. Swish! Mahigit 100 mga tingin ang muling ibinaon sa kanya. Maglakas loob na tanungin ang Medicine King Valley. Sa loob ng 1,000 taon, ito ang unang pagkakataon na may nakarinig nito. Ang Medicine King Valley ay kumakatawan sa awtoridad. Hindi mapag-aalinlanganan. Ito, lumingon ang alagad ng Marshall Gate na may hawak ng tableta at tumingin sa haring gamot. Kamahalan, tila nagdududa ka sa kakayahan ng ating Medicine King Valley. Pinaikit ng Medicine King ang kanyang mga mata, isang mamamatay tao na aura ang bumungad sa kanya. Isang napakalaking pagpatay na layunin. Sa mundong ito, gaano karaming tao ang nangahas na magsalita sa kanya ng ganito. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakita ay paniniwala. Nakangiting sinabi ni Julius Reed, na sinalubong ang mga tingin ng Medicine King nang walang anumang takot. Sabi nga, ang tunay na ginto ay hindi natatakot sa pagsubok ng apoy, hindi ka ba sang-ayon, Medicine King? Clatter. Pawis na ang ilang mayayamang mga ngalakal. Ang mga patak ng pawis ay nahulog sa lupa. Matapang na hamanin ang haring gamot, tunay na walang takot sa kamatayan. Ang mga gamot na iniregalo ng ating Medicine King Valley ay naranasan na ng lahat. Ang mga umiinom ng ating mga tabletang pampahaba ng buhay ay tiyak na mabubuhay ng karagdagang 3 hanggang 5 taon. Itinuro ng Medicine King ang 2 brocade box. Ang kanyang ekspresyon ay napakalungkot, at tungkol sa mga tabletang nagdudulot ng kamatayan kapag nadikit sa dugo, kung sino ang lumunok sa mga ito ay agad na mamamatay. Ang mga naghahanap ng gamot ay may 2 uri. Isang uri ang umaasa na mabuhay pa ng ilang taon, upang pahabain ang kanilang buhay. Ang iba ay hanggang sa walang kabuluhan, naghahanap ng mga bagay na hindi masusuri. Ang lason ng Medicine King Valley, walang antidote sa mundo. Masasabi ng isa na ang pagkuha nito ay garantisadong kamatayan. Maraming tao, para sa kanilang sariling interes, ang pumupunta sa Medicine King Valley at gumagastos ng malaking halaga para makabili ng mga ganitong uri ng mga gamot. Una, malinis ang paraan. Pagkatapos uminom ng mga gamot na ito, ang taong nalasan ay marahas na mamamatay, ngunit ang lason ay hindi matunten, ito ay maituturing lamang na isang biglaang kamatayan. Malinis na parang sipol. Pangalawa, walang antidote sa mundo. Mabilis ang epekto, sa sandaling kinuha ito ng isa, mamamatay sila kaagad pagkatapos. Sa makatuwid,
Ang lason mula sa Medicine King Valley ay naging pangunahing pagpipilian para sa maraming tao. Ang presyo, natural, ay mas mababa kaysa sa mga gamot na nagpapahaba ng buhay. Kung hindi, gusto mo bang subukan? Sabi ng Medicine King na may malabong ngiti, mapanuksong tingin sa kanyang mga mata. Kung wala kang lakas ng loob, mangyaring humingi ng tawad sa publiko. Habang nagsasalita siya, naging malamig ang boses niya. Lumalampas sa hangganan. Ang mga kabataan ay tila hindi alam kung kailan dapat magpigil. Walang nang ahas na subukan ang lason, kaya ang binatang ito sa harap nila ay kailangang magbayad para sa kanyang walang ingat na mga aksyon. Sige, dalhin mo sa akin para subukan. Laban sa lahat ng inaasahan, sinenyasan ni Julius Reed ang disipulo na dalhin ito. Sa sandaling sinabi niya ito, hindi lamang nanlaki ang mga mata ng mayayamang negosyante, maging ang hari ng gamot ay hindi makapaniwala. Para subukan ang lason sa sarili. Pagod na sa buhay. Ang salita ng isang tao ay ang kanyang tali, at ang sinabi mo ngayon ay nasaksihan ng lahat ng naruroon. Ang mga mata ng Medicine King ay nagpakita ng kanyang pagkalito. Ngunit ito ay mabuti rin. Kung talagang marahas na namatay ang binata, kahit na mayroon siyang makapangyarihang mga taga-suporta, ang Medicine King ay nasa tama. Sino ang makakapidyo sa isang tao na ligawan si kamatayan? Oo naman. Ngumiti si Julius Reed sa Medicine King, ngunit kung ang gamot na ito ay napatunayang hindi epektibo, hindi ba't ang iyong Medicine King Valley ay nanlilinlang sa mga pekeng? Ang mga gamot ay maaaring inumin ng random, ngunit ang mga salita ay hindi dapat binibigkas ng walang ingat. Kumunat ang noo ng Medicine King. Ano ang epekto ng gamot na ito? Itinuro ni Julius Reed ang itim na tabletang inilatag sa kanyang harapan. Hindi pa siya nakakatapos sa pagtatanong ay inilagay na ng alagad ng Marshall Gate ang tableta sa kanyang harapan. Sa loob ng 5 segundo, humihinto ang pagtibok ng puso. Kumpiyansa na sabi ng Medicine King. Kung pagkatapos ng 5 segundo ay nasa mundo pa rin ako. Pagkatapos ay ang signboard na Medicine Path of an Eternity, sa ibabaw ng aking ulo ay madudurog kaagad. Itinuro ng Medicine King ang 2 metrong lapad, 5 metrong haba na ginintuan na karatula sa itaas ng kanyang ulo, na may kumpiyansang sinabi. Sa mundong ito, pagdating sa kasanayan sa pagkalason. Ang kanyang Medicine King Valley ay inaangkin na pangalawa sa wala, na walang sino mang nangangahas na umangkin sa ikatlo. Ganyan ang kumpiyansa na dulot ng 1,000 taon ng pamana. Yung Medicine Path of an Eternity, signboard. Ito ay nakabitin sa loob ng 1,000 taon. Hari ng medisina, napakabuti mo. Nag-thumbs up si Julius Reed, may ngiti sa kanyang mga mata. Pagkatapos, sa ilalim ng maingat na tingin ng daan-daan, dumampot siya ng isang tableta at marahan itong inilagay sa kanyang bibig. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 772 Mangyaring inumin ang iyong gamot sa lungguhit isa sa malaking bulwagan, naghari ang katahimikan. Hindi lamang ang mga mayayamang mga ngalakal na pawis, maging ang mga mula sa Medicine King Valley ay matamang nakatitig kay Julius Reed. Para sa millennia, walang sino man ang nangahas na hamanin ang mga lason ng Medicine King Valley. Ngunit mayroong isang bagay na tanging ang puso ng haring gamot ang nakakaalam. Daan-daang taon na ang nakalilipas, isang binata ang dumating sa Medicine King Valley. Hinamon din niya ang Medicine King sa isang paligsahan ng mga lason. Ang resulta euro, naging dahilan upang ang haring gamot ay sumuko sa lason sa lugar. Dapat mong malaman, ang Medicine King ng henerasyong iyon ay isang natatanging talento. Marami sa kanyang mga pamana, hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong maipasa sa kanyang mga alagad at dalhin sila sa libingan. Ang bagay ay may kinalaman sa karangalan ng Medicine King Valley, at piling iilan lamang ang nakakaalam nito. Ang kasalukuyang eksena ay hindi mapigilan na nagpaalala sa hari ng medisina ng maalamat na kwentong iyon. Tanging, imposible. Ang lason ko, walang sino man sa mundo ang makakalutas. Nagpakawala ng mahabang hininga ang haring gamot, pinatatag ang sarili. 1 segundo. Sa loob ng malaking bulwagan, maririnig mo ang pagbagsak ng pin. 2 segundo. Dahan-daang ang pumikit si Julius Reed. Baka sa mukha ng Medicine King ang nakaka-relax na ekspresyon. Tulad ng inaasahan, ang epekto ng lason ay tumatagal.
Ang mayayamang mga ngalakal na naruroon ay nakadama ng kaunting panghihinayang sa kanilang mga puso. Hindi pa nila natukoy ang background ng kabataan. Hindi rin naibigay ang kanilang mga regalo. Sa kabilang banda, nadama ni Obina Reed at Alaric Moore at ng iba pa ang kanilang puso na namumulaklak sa kagalakan. Good riddance. Ang ikatlong segundo. Kamay ni Julius Reed. Huminto sa paggalaw. Ang ika-4 na segundo. Matalim ang titig ng Medicine King. Dahil ang sumunod ay ang pinakakritikal na sandali. Hindi siya dapat nabalisa. Ang mga lason ng Medicine King Valley, mula nang magsimula silang ibenta, ay nagdulot ng tiyak na kamatayan sa lahat ng kumuha sa kanila. Nang walang isang kabiguan, ngunit ang walang takot na pag-uugali ng kabataan ay nagdulot sa kanya ng pambihirang pag-aalala. Lahat ng tao ay natatakot sa kamatayan. Pero ngayon, may nagpapatawa sa sarili nilang buhay. 5 segundo. Matigas ang katawan ni Julius Reed. Hindi gumagalaw ng kalamnan. Huff. Huminga ng mahabang hininga ang haring gamot. Sa totoo lang, patay na siya. Huminga rin ng malalim ang mga mayayamang mga ngalakal, nababanaag sa kanilang mga mata ang awa ngunit bakas din ang pagkabigo. Talagang inaasahan nila ang isang himala na magaganap. Ngunit sa katotohanan, gaano karaming mga himala ang maaaring magkaroon? Kung hindi, paano matatawag na mga himala ang mga himala? Mga Ginoo, dapat kong pasalamatan ang binatang ito para sa personal na pagsubok sa aming gamot. Inendorso niya ang bisa ng Medicine King Valley sa sarili niyang buhay. Tawa ng tawa ang Medicine King. Ngayon, may nagdududa pa ba sa Medicine King Valley? Kung gayon, huwag mag-atubiling sumulong. Walang nagsalita. Sinong maglalakas loob? Iyon ay magiging hatol ng kamatayan. Dahil iyon ang kaso, kung gayon ako. Master, kung paanong ang hari ng gamot ay nagniningning sa kagalakan, handang magsalita pa. Ang kanyang piling alagad mula sa Marshall Gate ay biglang nagpakita ng mukha na puno ng takot. Medyo nauutol din ang pagsasalita niya. Jason Young, ito ang magandang bulwagan. Nakalimutan mo na ba ang mga alituntuning itinuro ko sa iyo noong mga ordinaryong araw? Halatang inis ang Medicine King. Sa Medicine King Valley, mahigpit ang mga patakaran. Kapag nagsasalita ang guro, kahit na ang mga alagad ay may anumang pagtutol o iniisip, kailangan nilang maghintay hanggang matapos ang matanda sa kanyang talumpati. At si Jason Young ang kanyang paboritong disipulo, ang kanyang kahalili bilang magiging hari ng medisina. Ngunit ngayon, sa harap ng lahat, siya ay kumikilos ng hindi tama. Ngunit tila hindi narinig ni Jason Young ang mga salita ng haring gamot, nanginginig habang itinuturo ang lugar kung nasaan si Julius Reed, ang kanyang mukha ay parang kamatayan. Para siyang nakakita ng multo. Ano ang dapat ikatakot sa isang patay na tao? Gumagana ang may Medicine King Valley sa gamot sa buong taon, hindi tayo matatakot kapag may nakita tayong patay. Lalong nagalit ang haring gamot. Sa kanyang puso, sinimulan pa niyang pag-isipang palitan ang kanyang pinili para sa magiging Medicine King. Ganyan kaduwagan, ganyang kahihiyan. Ngunit sa sumunod na sandali, naramdaman ng Medicine King na may mali. Bakit lahat ng elite na disipulo sa paligid niya ay kasing putla ni Jason Young? At ang mga bisita sa ibaba, nakatitig din sila ng nanlalaki ang mga mata. Ang haring gamot ay nakaramdam ng paglubog sa kanyang puso at nagmamadaling ibinaling ang kanyang ulo. Ito, sa sumunod na sandali, marahas na nang inig ang kanyang katawan. Halos lumuwa ang mata niya. Sa harap ng kanyang mga mata, ang di umano'y patay na si Julius Reed, ay nakaupo sa isang upuan, humihigop ng tsaa. Pagkatapos, muli, dumampot siya ng isang tableta at marahang inilagay sa kanyang bibig. Gulp! Nilunok ng dalubhasa ng Medicine King Valley ang kanyang laway, namumula ang kanyang mukha. Lumipas ang 20 segundo, paano niya? Paanong nabuhay pa siya? Damn it! Sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam siya ng kaba. Ito ang Medicine King Valley, ang pinakamatibay na lugar sa mundo ng medisina. Ang poison formula na ito ay ipinasa sa Medicine King Valley sa loob ng 300 taon. Sa loob ng 300 taon, ang Nalasan ay umabot na sa mahigit 1,000 tao. Wala pang nakaligtas na lampas sa 5 segundo. Maging ang mga matagal ng kilalang eksperto, maging ang mga taksil sa loob mismo ng Medicine King Valley.
Kahit na ang Medicine King ay hindi nang ahas na subukan ito. Ngunit ang kabataang iyon, nilunok niya talaga yung pangalawa. Sinundan ang pangatlo. Nagkagulo ang mayayamang mga ngalakal. Bakas sa mga mata nila ang excitement at galit. Ang kanilang mga ekspresyon ay komplikado. Kulang ba ang bisa ng gamot ng Medicine King Valley, o ang kabataan ba ay hindi naaapektuhan ng lahat ng lason? Ngunit ito ay Medicine King Valley. May problema siguro sa gamot. Ang pang-apat, nang lunukan ni Julius Reed ang pang-apat na tableta, humigop siya ng tsaa. Dahan-dahan siyang ngumunguya. Ang mga tao ng Medicine King Valley ay naging ashen. Nanginginig ang lahat, at ang bibig ni Medicine King ay hindi mapigil, ang pawis ay umaagos sa kanyang mukha. No wonder, hindi nakakagulat na wala akong naramdaman na pagbuti sa mga nakaraang taon. Lumalabas na ang Medicine King Valley ay kumikitil na, nililin lang tayo sa ating pera. Plano kong bilhin ang gamot na ito para pahabain ng 20 taon ang buhay ng aking amo. Paano ako magmamana ng ari-arian kung mas mahaba pa ang buhay niya? Ito ay kabalbalan. Nalampasan namin ang mga nagyayelong ilog, tiniis ang hangin at araw sa labas. Upang isipin, to think na nakatagpo kami ng mga manloloko na nagbebenta ng pekeng gamot. Isa-isang nagngangalit ang mga mangangalakal sa puot. Ang kanilang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom ang kanilang pantalon. Basang-basa sa pawis, napuno sila ng galit at ayaw. Ang pinigilan na galit ay tumagos sa buong malaking bulwagan. Ang panglima, ang isa sa pinakamagandang kalidad. Ang pinakamahalaga, N0 noo, si Omicron. Ang pinakamabisa at epektibo. Pinunasan ni Medicine King ang pawis sa kanyang noo gamit ang kanyang manggas, same time na umaasa sa kanyang puso. Mamatay ka na lang. Kung ang kabataan ay hindi namatay sa lalong madaling panahon, ang tanda na nakabitin sa loob ng 1,000 taon, Medicine Path of an Eternity. Huff. Ang mga elite na disipulo ng Medicine King Valley ay labis ding nagulat. Ang mga disipulo ng Marshall Gate na lumakad ng nakataas ang kanilang mga ulo, ngayon ay hindi na makahawak sa kanilang mga espada. Para sa libu-libong taon. Para sa libu-libong taon ng alamat. Mula nang pumasok sila sa Medicine King Valley, dala nila ang pananampalatayang iyon. Ngayon, ang pananampalatayang iyon ay gumuho. Ang pagmamataas na ibinaon nila sa kanilang mga puso mula pagkabata, ang kanilang paniniwala sa Medicine King Valley, tulad ng isang hindi may kakailan na katotohanan, ay gumuho. Walang makakaintindi dito. Si Julius Reed, na may hawak na ikalimang tableta, ay tumalikod at tumingin sa Medicine King, "O ito ba? O nagkamali ka ba?" "Siguradong, baka nagkamali." Tuwang-tuwa si Medicine King. "Kayong grupo ng mga walang kwentang tanga, para malito ang lason sa gamot na nagpapahaba ng buhay." Galit niyang pinaratangan ang disipolo, "Mahigpit akong haharap sa iyo." Sa wakas, nagkaroon ng paraan palabas. Pinunasan ni Medicine King ang malamig na pawis sa kanyang noo at nagpaliwanag ng may paghingi ng tawad, "Ang aming panloob na pangangasiwa ang halos humantong sa isang matinding pagkakamali. Sa pagkakataong ito, dapat kong pasalamatan ang binatang ito." Pagkasabi ay tumayo siya at yumuko ng malalim kay Julius Reed. Wow! Nagkagulo ang buong lugar. Personal na yumuko si Medicine King. Masyadong magalang ang Medicine King. Nakangiting tumango si Julius Reed, dahil ang bagay na ito ay nagpapahaba ng buhay, bakit hindi kunin din ang Medicine King? Sa tingin ko, medyo masarap ang lasa. Ito, nanghina ang mga binti ni Medicine King. Agad siyang bumalik sa upuan niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 773, Pagbasag sa lugar sa Lungguhit Part Isang whoosh. Katatapos lang magsalita ni Julius Reed. Daan-daang mata ang agad na tumangala sa figure ng Medicine King. Kung ito ay tunay na isang pagkakamali sa pagitan ng dalawang gamot, tila walang anumang isyo matapos itong inumin ng Medicine King. Ngunit kung hindi siya manggahas na ubusin ang mga ito, ang dahilan sa likod nito ay nararapat na malalim na pagmumuni-muni. Dahil naging pabaya ang Medicine King Valley, dapat mong patunayan sa lahat kung nagkamali ka o kung hindi epektibo ang gamot. Tumayo si Julius Reed, hawak ang tableta habang papalapit sa Medicine King, kung hindi, sino ang makakagarantiya na ang iba ay hindi lason? Isang bulwagan na puno ng daan-daang tao. Muli, nanambalik ang katahimikan.
Ang mga tingin ng mayayamang mga ngalakal at ang mga mata ng mga alagad ng Medicine King Valley ay lahat ay nasa Medicine King. Hindi nila malinaw ang dahilan. Ngunit hindi ba talaga epektibo ang lason ng Medicine King Valley? Kung ikukumpara sa mga ngalakal na bumibisita taon-taon, mas nagtiwala ang mga alagad ng Medicine King Valley sa mga salita ng Medicine King. Awtoridad iyon. Iyon ang kanilang paniniwala. At ang gayong dahilan lamang ang makapagpaliwanag kung bakit nabubuhay pa si Julius Reed. Anong meron? Ang Medicine King ba ay hindi maglakas loob na subukan ito? But you had clearly stated that the pills was mixed up, nanunuyang sabi ni Julius Reed, kinurot ang tableta sa pagitan ng dalawang daliri, at tumingin sa Medicine King. Ito, damaloy ang malamig na pawis sa noo ng Medicine King. Talagang gusto niyang patayin kaagad ang binatang ito, ngunit sa ilalim ng maingat na mga mata ng napakaraming tao, paano naman ang reputasyon ng Medicine King Valley? Ang pinakamataas na awtoridad ng Medicine Path of an Eternity, maaari ba itong ganap na masira? Ang mapahamak ng sarili niyang mga kamay. Nagkamali man o hindi ang tableta ay ang pagdududa sa isipan ng lahat. Guro, S.O. Gagawin ko. Isang inner sect disciple of Medicine King Valley ang lumabas, malamig na nakatingin kay Julius Reed. Tandaan, ang awtoridad sa medisina ng Medicine King Valley ay hindi maaaring magkaroon ng anumang mga problema. Ito ay pananampalataya. Bawat disipulo ng Medicine King Valley ay matatag sa kanilang paniniwala, maaari lamang itong isang pill mix-up. Iyon lang ang tanging paraan para mabuhay pa ang binatang ito. Masigla at mapanoksong nakatayo dito para hamanin sila. Sasama ako. Sa isang iglap, sunod-sunod na humakbang ang mga disipulo. Nakasulat sa kanilang mga mukha ang paghamak. Matapang na tanungin ang Medicine King Valley. Hey, maghintay. Bago makapagbitiw ng salita ang haring gamot para pigilan sila. Inagaw ng inner sect disciple ang tableta mula sa kamay ni Julius Reed sa isang iglap. Nilunok ito ng isang malaking lagok. Bakas sa mukha niya ang nakakainis na ngiti. Haha, paano ngayon, sa pag-inom ng tableta, nakaramdam lang ako ng lakas, na para bang nagtataglay ako ng hindi mauubos. Ngunit ang kanyang mga salita ay naputol. Biglang huminto sa kalagitnaan. Senior brother, maaari bang ang mahusay na tonic na ito ay nagpaparamdam sa iyo na maaari kang umakyat sa langit? Ang gamot na King Valley sa pagkakataong ito ay nangangailangan ng napakalaking pagsisikap. Kapag natutunaw, dapat itong pahabain ang buhay, tiyak na nararamdaman ni Kuya ang pagdagsa ng kapangyarihan sa loob. Mga bastos na ng ahas na pagdudahan ang banal na kapangyarihan ng Medicine King Valley, paano sila dapat parusahan? Nabawi ng inner sect disciples of Medicine King Valley ang kanilang kumpiyansa, tumingin kay Julius Reed na may mapaghamong tingin. Tanging ang hari ng gamot ang nanatiling tahimik. Kinakalkula niya ang oras mula nang lunukan ng disipulo ang tableta. Mula nang huminto ang boses, eksaktong 4 na segundo. Kumalabog. Habang ang mga alagad ng Medicine King Valley ay nakalubog pa rin sa kanilang kagalakan. Ang tunog ng mabigat na bagay na tumama sa lupa ay umabot sa pandinig ng lahat. Senior Kuya, bakit ka nahulog? Ang alagad ng Medicine King Valley na pinakamalapit sa kumuha ng lason ay yumuko, na nagbabalak na tulungan siyang makatayo. Ngunit sa sandaling dumampi ang kanyang kamay sa isa. Nag-green ang mukha niya. Ang mga tao ng Medicine King Valley ay pawang mga eksperto sa kaalamang medikal. Sa pamamagitan lamang ng paghawak sa katawan, malalaman na nila kung ang isa ay buhay o patay. Ang kanyang senior na kapatid, mayroon bang anumang palatandaan ng buhay sa kanya? Mr. Leopold, bilisan mo at tulungan mo ang nakatatandang kapatid na bumangon, yumuko rin ang isa pang tao, at parehong natigilan. Patay, patay. Ang unang yumoko ay biglang bumagsak sa lupa. Ano? Sa isang whoosh, ang mga alagad ng Medicine King Valley ay dumagsa. Pagkatapos silang lahat ay nanlamig sa hindi makapaniwala. Patay. Wala na ang senior nilang kapatid. Medicine King, itong pagpapahaba ng buhay, 4 na segundo lang ang itatagal nito. Umupo si Julius Reed sa kanyang upuan, na nagbibiro, napakagandang epekto. Ano sa Earth ang nangyayari sa Medicine King Valley? Damn Medicine King, malinaw na ginagawa niya tayong mga tanga. Kailangan nating makakuha ng paliwanag. Ang mayayamang negosyante ay kitang-kitang nabalisa.
Kung ang mga disipulo ng Medicine King Valley ay namatay, ano ang mangyayari kung kinuha nila ito? Ang pinakamahalaga, ang mga salita ng Medicine King ay lubos na magkasalungat. Ang tabletang ito, pinaghalo ba, o hindi epektibo? Nabaling ang mata ng lahat sa Medicine King. Kasama ang mga naguguluhan na inner sect disciples mula sa Medicine King Valley. Kailangan nila ng paliwanag. Bakit biglang namatay ang kapwa nila kapatid? Hindi ba't sinabing pinaghalo lang nila ang mga table tasks? Gulp. Napalunok ang haring gamot. Sumili ang galit sa kanyang mga mata. Galit na bunga ng kahihiyan at kahihiyan. Paano niya maipapaliwanag? Hindi niya maipaliwanag. Kinokontra niya ang sarili niya. Higit sa lahat, nawalan siya ng tiwala ng sarili niyang mga alagad. Medicine King, naghihintay ang lahat sa iyong paliwanag. Nakangiting sabi ni Julius Reed. Bagamat hindi mabilang na mga titig ang nagnanais na mamatay siya. Pumatay ng tao sa publiko, dahil sa kahihiyan at galit. Ang reputasyon ng Medicine King Valley, natatakot ako, ay maaaring hindi mabawi sa loob ng mga dekada. Parehong galit ang mga negosyante. Mukhang bumababa ang Medicine King Valley taon-taon. Hey, sinong may sabing iba? Wala akong balak bumili ngayon. Kahit na ako, si Faulkner Marsh, ay mamatay sa aking karamdaman, nakahiga sa kama na naghihintay na mamatay, o mamatay sa pag-alis sa pintong ito, hindi ako bibili ng kahit ano mula sa Medicine King Valley. Iyan ang espiritu, matandang Marsh. Nagsalita ang lahat, sunod-sunod. Lahat ay may galit sa kanilang mga boses. Ang aking disipulo ay may likas na malamig na konstitusyon, ang ganitong uri ng gamot na pampalakas ay hindi angkop para sa isang taong may ganoong kondisyon. Kumaway ng kamay ang Medicine King, alisin mo siya. Mabilis, si Jason Young, bilang pinakamahalagang alagad ng Medicine King, ay agad na nanguna sa mga tao upang dalhin ang katawan palayo. Sa pagkakataong ito, dahil sa pagkakamali kong nagdulot ng pagkataranta sa inyong lahat, ako ay humihingi ng tawad. Tumayo ang Medicine King, yumuko ng malalim. Sa makatuwid, ang presyo ng mga table tasks ngayon ay mababawas sa kalahati. Pagkasabi nito, idinagdag niya, bukod sa lason, personal kong susuriin ang longevity pill. Mas katulad niyan, kalahating presyo, sarap matukso. Old Marsh, di ba sabi mo hindi ka bibili? Sa sandaling ipahayag ng Medicine King ang pagbabawas ng presyo, ang sigasig sa mga mata ng mga negosyante ay muling nabuhay. Pagkatapos ng lahat, dahil ang Medicine King ay personal na nagsusuri ng mga table tasks, at ang kaguluhan ngayon, ang Medicine King Valley ay tiyak na kailangang mag-alok ng isang bagay na may kalidad upang mailigtas ang kanilang reputasyon. Walang panganib na kita. Jason Young, ihanda mo na ang mga table tasks. Tandaan, ibalik ang pinakamahusay na mga table tasks. Itinuro muli ng Medicine King. Medicine King, mukhang nakalimutan mo na ang kasunduan natin. Sa sandaling iyon, humakbang pasulong si Julius Reed, itinuro ang karatulang Medicine Path of an Eternity, na nakasabit sa itaas ng kanyang ulo. Ano ang tungkol sa pagbagsak nito sa lugar tulad ng ipinangako? Ikaw, malaki ang pinagbago ng mukha ng Medicine King. Sobra ang hinihingi niya, wala sa isip niya. Hindi basta-basta mababasag ang isang senyales dahil may nagsabi. Ito ay nakabitin doon sa loob ng 1,000 taon. Sa sarili niyang henerasyon, para masira ng isang tao. Babalik sa iyong salita. Nang aasar na tanong ni Julius Reed. Siyempre, ang salita ng Medicine King Valley ay kasing ganda ng ginto, ngunit napakalaki ng hari ng medisina. Bago pa matapos ang Medicine King, sumugod si Julius Reed sa gilid ng mga alagad ng Marshall Gate at pinalakpakan ang kanyang mga kamay. Whoosh! Whoosh! Ang mahahabang espada sa baywang ng dalawang alagad ng Marshall Gate sa tabi niya ay lumipad mula sa kanilang mga kaluban. Nagtatama sa magkabilang gilid ng karatula. Klang. Ang tanda na naghang sa loob ng 1 taon ay nahulog sa tunog. Tigilan mo siya, bago matapos ang Medicine King Euro. Tumalikod si Julius Reed, binuhat ang isang upuan, at marahas na binasag ito sa nahulog na karatula. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 774 na aksidente nangyari sa Lungguhit 1, hindi. Ang mga mata ni Valley Master ay namulat, at ang kanyang tono ay puno ng kawalan ng pag-asa. Gusto niya itong pigilan. Ngunit, huli na ang lahat.
Sa isang kisap mata, walang makariyak. Basag. Nabasag lang ang upuan sa nahulog na signboard. Ang 4 na karakter ng Medicine Path of an Eternity ay nagkapira-piraso. Master, mag-ingat ka. Isang inner sect disciple ang sumugod at itinulak ang Valley Master sa tabi. Bang! Ang nahulog na upuan, kasama ang sirang signboard. Nakakalat sa ilalim ng Valley Master, sa gintong upuan. Ang mga mangangalakal ay nagpipigil ng hininga, hindi napigilan ang kanilang mga katawan sa panginginig. Isang mailnyong lumang signboard. Isang tao. May nakabasag sa millennium-old signboard ng Medicine King Valley. Dinurog ito ng pira-piraso. Nabasag ito hanggang sa alikabok. Natigilan si Valley Master. Napatingin siya sa sirang signboard na nakakalat sa lupa. Natigilan. Sa isip niya. Hindi niya alam kung ano ang iisipin. Omicron. Natigilan din ang mga alagad ng Medicine King Valley. Sa unang pagkakataon, may isang taong naging matapang. Upang basagin ang kanilang gintong signboard sa kanilang sariling kerahan. Patayin siya. Swoosh! Sa isang iglap, 12 ng mga longsword ng Medicine King Valley ang sabay-sabay na iginuhit. Ang mga mangangalakal ay umatras sa takot, nag-aalala na baka masaktan. Halika, patayin mo ako. Sa pagharap sa nakamamatay na layunin ng mga alagad ng Medicine King Valley, dahan-daang lumapit si Julius Reed, idiniin ang talon ng espada sa kanyang sariling leeg, saksakin mo ako, kung hindi, mas mababa ang tingin ko sa iyo. Nanlaki ang mga mata ng mga mangangalakal. Ngayon, sa wakas ay naunawaan na nila kung ano ang ibig sabihin ng manliligaw na kamatayan. Ang maglakas loob na maging napakayabang matapos basagin ang signboard ng isang tao sa teritoryo ng Medicine King Valley. Wala siyang respeto kahit kanino. Ang lakas ng loob mong sirain ang reputasyon ng Medicine King Valley. Ngayon, kailangan kitang patayin. Namumula ang mga mata ng inner sect disciple, halos mabaliw ang kanyang buong pagkatao. Sa sandaling nabasag ang signboard, nadurog din ang kanyang puso. Araw-araw, sa pagpasok nila sa Dragon Ascension Hall, ang unang bagay na gagawin nila ay tumingin sa signboard na minana mula sa 1,000 taon. Iyon ang kanilang kasaysayan, ang kanilang kaluwalhatian. Ito ang pinakamataas na karangalan. Pero ngayon, wala na ito. Si Valley Master mismo ay nangako na kung inumin ko ang tabletang iyon at hindi ako mamamatay sa loob ng 5 segundo, personal niyang babasagin ang signboard na ito. Walang takot si Julius Reed, idiniin pa ang longsword sa sariling leeg. Ngayon, maaari mo akong patayin, ngunit kung papatayin ka ni Valley Master mamaya, wala itong kinalaman sa kanya. Sa tingin mo hindi ako maglalakas loob na patayin ka. Ang inner sect disciple ay umungal, ang kanyang mga kamay ay agad na nagpuwersa. Bang! Ngunit sa susunod na sandali, pinalipad siya. Scram! Ang aking Medicine King Valley ay naninindigan sa salita nito, na may kakayahang umamin ng pagkatalo. Nang inig ang buong Valley Master, ang kanyang mga mata ay namumula sa dugo. Gusto sana niyang pumatay sa pamamagitan ng kamay ng iba, pero nasabi na ni Julius Reed ang lahat, ano pa ba ang magagawa niya? Lunukan ang kanyang mga ngipin. At lunok sila pababa sa kanyang tiyan. Ang paghihiganti ng isang ginoo, hindi pa huli ang 10 taon. Kung ikukumpara sa paghihiganti, ang mas mahalaga ay mapanatili ang reputasyon ng Medicine King Valley. Nabasag na ang signboard. Kahit napatayin niya ang binatang ito ngayon, hindi ito makakatulong. Sa halip, ito ay gagamitin laban sa kanila. Sinisira ang reputasyon ng Medicine King Valley. Pumatay o hindi, lumingon-lingon si Julius Reed sa mga taong nakatutok sa kanya ng kanilang mga espada at nakangiting sinabi, kung hindi mo ako papatayin, babalik muna ako para uminom ng tsaa. Ibaba mo ang iyong mga espada. Sumenyas ang Valley Master, at atubiling ibinalik ng mga disipulong iyon ang kanilang mga espada sa kanilang mga kaluban. Ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng nagngangalit na puot. Galit. Itong vendetta, hindi mapagkakasundo. Salamat. Si Julius Reed ay tumalikod at, sa ilalim ng nagbabantay na mga mata ng lahat, ay naupo muli sa kanyang upuan, at dahan-daang nagbuhos ng isang tasa ng tsaa. Gulp. Dahan-dahan siyang uminom. Medyo manhid pa nga ang mga mayayamang negosyante. Ang millennium-old na prestihiyo ng Medicine King Valley ay nawasak ng ganoon lang.
Agad na pinamunuan ni Jason Young ang mga tao na ayusin ang mga upuan para sa Medicine King Valley, pinayagan ang Valley Master na maupo muli. Phew! Matapos pakalmayan ang nabalisa niyang puso, nang inig ang buong Valley Master. Kalmado. Hindi siya mapakali. Mahigit 1,000 taon. Ang plaque na, daan ng medisina ng isang walang hanggan, ay nakasabit ng mahigit 1,000 taon. Ito ay halos naging signboard ng Medicine King Valley. Siya ay nakatadhana na may tala sa kasaysayan ng Medicine King Valley bilang isang kriminal. Napako sa haligi ng kahihiyan. Ngayon, idiniin ng Valley Master ang isang kamay sa kanyang templo, huminga ng malalim, at nagsalita, "Ngayon, gusto kong humingi ng tulong sa lahat." Nang walang alternatibo, sinubukan niyang ibahin ang usapan. Sana maibsan ang kasalukuyang awkwardness. Lahat kayo ay maimpluwensyang mga tao sa lokal na lugar, at sana ay makatulong kayong bantayan ang isang binata na nagngangalang Julius Reed. Pagkasabi nito, sa wakas ay medyo gamaan ang pakiramdam ni Valley Master. Maaari ba akong magtanong, Medicine King, tungkol sa kabataang ito? Nagtanong ang mayamang negosyante sa edad na 50 na pinakamalapit sa Valley Master, ano nga ba ang hitsura ng binatang ito? Pakisabi, Valley Master, at gagawin namin ang aming makakaya para tumulong. Sunod-sunod na nag-alok ng tulong ang mga negosyante. Isang kaibigan ng Medicine King Valley, ang Young Master ng Ghost Valley, ay pinaslang ng taong ito maraming araw na ang nakalipas. Habang iniisip ito ng Valley Master, medyo nanginginig pa rin ang kanyang puso. Ang Young Master ng Ghost Valley ay isang bayani sa mga tao, na may 4 na napakahusay na lalaki sa ilalim ng kanyang pamumuno, na bawat isa ay dumaan sa maraming labanan, ngunit lahat sila ay lason sa bisperas ng bagong taon. Nang marinig ang balitang ito, nagsimula rin ang mga talakayan sa loob ng Medicine King Valley. Guro, ang Young Master ng Ghost Valley at ang 4 na banal na general, patay na silang lahat. Bakas sa mga mata ni Jason Young ang hindi makapaniwala. Silang 5, kahit na puwersahin nilang pasukin ang Medicine King Valley, hindi namin sila mapipigilan. Ang Ghost Valley ay may ilang pakikitungo sa Medicine King Valley, at ang Young Master ng Ghost Valley ay isa ring alamat sa Underworld. At pagkatapos ay naroon ang 4 na banal na general. Walang makakatanggap na ang gayong kakilakilabot na mga figure ay biglang nawala. Mangyaring makatiyak, Valley Master, pagkabalik natin, tiyak na hahanapin natin ang taong ito. Kapag mayroon kaming anumang balita, i-report namin ito kaagad sa Valley Master. Magpapadala din ako ng mga tao para mag-imbestiga. Ang mga kaaway ng Medicine King Valley ay mga kaaway din natin. Ang mga mangangalakal ay umaasa sa Medicine King Valley ng mahabang panahon at nag-hire pa ng mga inner sect disciples mula sa lambak para sa kanilang sariling mga pangangailangan. Natural na gusto nilang gawin ang kanilang makakaya para pasayahin ang Valley Master. Ang taong iyon ay may kakilakilabot na pamamaraan, dapat mag-ingat ang lahat. Nadama ni Valley Master ang pisikal at mental na pagod. Pagkatapos lamang makatanggap ng tawag mula sa Valley Master ng Ghost Valley nalaman niya ang kakilakilabot na balitang ito. Siya nga pala, binanggit ni Ghost Valley na ngayon ay magpapadala sila ng mga materyales para sa atin, dumating na ba sila? Hindi, umiling si Jason Young, pero kakaiba, may mga nagsabing may nakita silang taga Ghost Valley ngayon. Tanungin ang alagad na responsable sa pag-escort sa kanila. Bahagyang kumunot ang noo ni Valley Master. Ano ang ginagawa ng Ghost Valley? Ang taong humahawak sa escort. Nawala na, sinabi ni Jason Young sa mahinang boses, na ipadala na ang mga tao para mag-imbestiga. Mabuti, siguraduhin gawin ito ng mabilis. Nang hindi na ito pinag-iisipan pa, bumaling si Valley Master sa isa pang disipulo at sinabing, simulan ang pagbati sa bagong taon. Pakiusap, lahat, iharap ang iyong mga handog sa Valley Master. Sigaw ng isang alagad ng Medicine Gate. Agad na inilabas ng mga negosyante ang kanilang mga regalo sa pagkakasunod-sunod, na nag-aalok ng kanilang mga pagbati sa bagong taon sa Valley Master. Alaric Moore, nag-aalok ng jade at puting jade pot. Obina Reed, nag-aalok kay Jade Rui. Ang ikatlong anak ni Thornycroft, ay nag-aalok ng 1,000 taong ginseng. Kuwit, ilang sandali, dumami ang mga tao. Isa-isa,
Ang mga negosyante ay lumuhad sa harap ng Valley Master, na may hawak na mga regalo. Nakikita ang eksenang ito. Medyo gamaan ang pakiramdam ni Valley Master sa kanyang puso. Habang ang katayuan ng mga naghahandog ng mga handog ay lalong nakikilala. Tumaas din ang halaga ng mga regalo. Atticus Michael. Naghahatid ng pera, 100 bilyon. Nang humakbang ang 50 taong gulang na negosyanteng iyon, lahat ay natigilan. Mapurol at prangka. Puno rin ng kagalakan ang mga mata ni Valley Master. Binabati ni Atticus Michael ang Valley Master ng isang maligayang bagong taon. Ako ay isang makamundong tao na walang mga antigo o kaligrapya, tanging pera. Si Atticus Michael ay humakbang pasulong, yumuko ng malalim, sinabi ang kanyang piraso na may magaan at maaliwalas na hangin, at pagkatapos ay naglakad pabalik sa kanyang upuan ng may estilo. Pagkaupo niya, nabaling ang atensyon ng mga tao kay Julius Reed. Ang binatang ito lang ang hindi pa nakakapagbigay ng regalo. Ang maupo sa ganoong kapansin-pansing lugar at maglakas loob na basagin ang signboard ng Medicine King Valley. Ang lahat ay sabik na nagtataka. Ano nga ba ang magiging regalo ng kabataan? Magulat. Noon lang, isang disipulo ng Marshall Gate ang nagmamadaling pumasok. Magulat. Ang mga katawan ng mga tao ng Ghost Valley ay natagpuan sa labas ng gate. Kasama ang pugot na katawan ng Outer Sect disciple, si Leonidas Marsh. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 775, Pagbibigay ng orasan sa lungguhit isa, sabihin mo iyan. Muling bamara sa lalamunan ng Medicine King na kanina lang kumalma. Ang Ghost Valley ay nagkaroon ng pakikipagtulungan sa Medicine King Valley. Ang dugo ng tao na kailangan para sa batch ng pill refining na ito ay nagmula mismo sa Ghost Valley. Sinubukan din ng Medicine King Valley na gamitin ang dugo ng mga disipulo sa loob ng lambak, ngunit walang resulta. Tanging ang dugo mula sa Ghost Valley ang makakapag-activate sa mga katangiang panggamot ng hindi kumpletong formula. Ngunit ang epekto ay malayo sa sapat. Ngayon, ang taong responsable sa paghahatid ng mga materyales mula sa Ghost Valley ay nakatagpo ng isang trahedya na kamatayan sa teritoryo ng Medicine King Valley. Kung hindi nila ito kakayanin ng maayos, tiyak na mauuwi ito sa hidwaan sa pagitan ng dalawang paksayon. Medicine King, nakatanggap lang kami ng mga tagubilin mula kay Senior Brother Jason Young na hanapin ang mga disipulo ng Ghost Valley at ang taong namamahala sa handover, si Leonidas Marsh. Ang mga disipulo ng Marshall Gate ay nakaluhod sa lupa, nanginginig habang nagsasalita, ngunit. Pero sinong mag-aakala? Natagpuan namin ang mga katawan ng lahat mula sa Ghost Valley. Mga 30 metro ang layo mula sa kubo na pawid, sa ilang ng matataas na damo. Ano ang tungkol kay Leonidas Marsh? Gulat ang nakasulat sa buong mukha ni Jason Young. Mayroon lamang isang landas patungo sa Medicine King Valley. Ngunit may nang-ahas na pumatay sa ilalim mismo ng kanilang pagbabantay. At higit pa, baka nagtatago pa ang taong iyon. Nalunod si Leonidas Marsh, ang kanyang mga kamay at paa ay ginapos ng isang tao. Ang mga alagad ng Marshall Gate ay lumuhad sa lupa, ang kanilang tono ay puno ng takot. Ang Medicine King Valley ay maaaring ituring na pinakaligtas na lugar. Papasok man o lalabas, iisa lang ang daan. Ngunit ngayon, maging ang lugar na ito ay hindi naligtas. Ano? Bumilis ang tibok ng puso ng Medicine King, at tumayo siya at itinuro ang alagad ng Marshall Gate, nasaan ang katawan. Mister, si Rose na ang bahala dito. Halos hindi pa tapos magsalita ang alagad. Nang makarinig ng nagmamadaling yabag mula sa likuran. Gumawa ng paraan. Si Dustin Rose ay tumatakbo sa harapan. Itinabi niya ang mga negosyanteng nakaharang sa pasukan ng malaking bulwagan, na Taranta. Senior Brother, patay na lahat ng tao mula sa Ghost Valley. Pinatay ng isang laslas. Nasaan sila? Umalis ang Medicine King sa kanyang upuan at sumugod. Dalhin mo sila dito. Ikanaway ni Dustin Rose ang kanyang kamay, at ilang dosenang tao ang mabilis na tumakbo mula sa kanyang likuran. Ang mga alagad na ito ng Marshall Gate ay nagtatrabaho ng dalawa, may dalang mga stretcher. Sa mga stretcher na ito nakahiga ang mga katawan ng mga tao mula sa Ghost Valley. At Leonidas Marsh Euro, ang katawan ng panlabas na alagad na responsable para sa pagbibigay. Ang mga stretcher ay inilagay ng maayos sa lupa. Isang sahig na puno ng mga katawan.
Pinapatay ng tig-iisang hampas. Tanging ang kalbong ito lamang ang naputol ang tenga pagkatapos patayin. Humugat ng matalim na hininga si Dustin Rose, naramdaman ang panginginig ng kanyang anit. Sa isang insidente na kinasasangkutan ng mga tao mula sa Ghost Valley na nangyari sa Medicine King Valley, mahirap silang ipaliwanag. Masyadong malupit. Ang hari ng gamot ay nanginginig sa galit, mga hayop sila. Ang pagpatay ay sapat na masama, ngunit upang lapastanganan din ang mga katawan. Sa pagtingin sa kalbong bangkay na walang tainga sa lupa, lahat ay nakaramdam ng matinding galit. Naputol muna ang tenga. Ang tao ay pinatay pagkatapos. Maingat na itinaas ni Julius Reed ang isang tasa ng tsaa sa kanyang mga labi, pagkatapos ay ibinaba iyon. Ang tsaa ay naging malamig sa paglipas ng panahon. Hindi na ito nagkakahalaga ng pag-inom. Sino ka para magsalita ng ganyang kabaliwan? Nagdilim ang ekspresyon ni Dustin Rose, inis na may nang-ahas na magsalita ng wala sa sarili sa Dragon Ascent Hall. Ngunit pagkatapos ay napansin niya ang kakaibang lugar kung saan nakaupo ang nagsasalita. Senior brother, ang iyong iginagalang na panauhin. Tawag niya. Umiling ang Medicine King. Nasaan ang plaque ng Medicine Path of an Eternity? Tumangala si Dustin Rose at biglang napansin na walang laman ang espasyo sa itaas ng main hall. Siya. Binasag niya. Nahihiyang sabi ng Medicine King. Sino ba talaga yan? Si Dustin Rose ay puno ng hangarin na pumatay, paano mo nalaman na ang tainga ng kalbo ay pinutol bago siya pinatay? Ang taong nasa harapan niya ay medyo kakaiba. Dahil pinatay ko siya. Inangat ni Julius Reed ang kanyang ulo, nakangiti habang nakatingin kay Dustin Rose. Ikaw iyon. Pumalakpak. Nawalan ng paa si Dustin Rose at biglang napaupo sa lupa. Ito ay hindi. Hindi ba't ang batang lalaki mula sa pagpipinta? Paano? Paano siya makikita sa Medicine King Valley? Naalala ko na ngayon. Sa sandaling iyon, sinampal ng malakas ni Obina Reed ang kanyang noo. Kaninang hapon, nakita ko ang kalbong ito na pinamunuan ang isang grupo ng mga tao, at ang batang iyon ay pumasok sa mga palumpong kasama nila. Sa oras na iyon, siya ay na-knockout at nakakita lamang ng mga silhouette na nakatulala. Ngayong naiisip ko na, hindi ba si Julius Reed ang nangunguna sa kalbong grupo ng mga tao? At ito, humakbang din si Alaric Moore, at itinuro ang katawan ni Leonidas Marsh sa lupa. Lahat tayo ay lumangoy dito ngayong hapon, ngunit ang batang iyon ay dumating sakay ng bangka. At may 3 pang kasama niya. Ang alagad ng Medicine King Valley na nagdala sa kanila ay talagang namatay. Ang batang iyon, nakaharap niya ang Divine Doctor kaninang hapon at malamang na nagalit sa kahihiyan, nagpasya siyang pumatay. Dagdag niya ulit, sa kanyang mga mata, may kislap ng mapaghiganti na tuwa. How dare he disrespect me? How dare he be impolite to my girlfriend? Pagkatapos ay mamatay. Halika, gamit ang isang kaway ng kamay ng Divine Doctor. Ching, ching, ching. Ang mga longsword ay nahugot. Halos 100 mga alagad ng Marshall Gate ang galit na galit. Ito ang taong mula sa portrait. Itinuro ni Dustin Rose si Julius Reed, senior brother, mag-ingat ka. Ano? Nagulat sa paalala ni Dustin Rose, ang Divine Doctor ay pawis na pawis. Nang tingnang mabuti, ito ay talagang katulad ng larawan. Iniisip kung paano nakainom ang kabataan ng 4 na table task ng lason ngunit hindi pa namatay. Noon ang kanilang Divine Doctor ay namatay dahil sa pagkalason pagkatapos makipagkumpetensya sa isang poison showdown. Pwede bang ilabas ang mga taong kasama niya sa paglalakbay? Dustin Rose scrambled up mula sa lupa at tumalikod upang lumabas at hulihin ang mga tao. Hanggat nahuli niya ang mga kasama ni Julius Reed, siya ang mananaig. Karen. Pero nang lumingon siya, natigilan siya. Hehe, si Mr. Rose. Matagal nang hindi nagkita. Sa labas ng pangunahing bulwagan, nakita si Karen na magkahawak ang kanyang mga kamay na may ngiti sa kanyang mukha. Ang pinuno ng 10,000 Mountain Alliance, si Julius Reed, ay nag-aalok ng malaking kampana sa Medicine King Valley. Kasabay ng isang sigaw, dinala ni Terry Moore ang kampana gamit ang isang kamay, hakbang-hakbang na pasulong. Nagpapa-death knell. May nang-ahas na magpadala ng death knell sa Divine Doctor. Ano ang 10,000 Mountain Alliance? At sino si Julius Reed? Hindi ba't si Julius Reed ang parehong taong hiniling sa atin ng Divine Doctor na hanapin ngayon?
Napuno ng diskusyon ang main hall. May nangahas na magpadala ng death knell sa Divine Doctor sa teritoryo ng Medicine King Valley. Mabilis. Pindutin ang kampana. Ipunan ang lahat. Hinawakan ni Dustin Rose ang isang alagad ng Marshall Gate sa malapit, tipunin ang lahat ng mga tao ng Medicine King Valley. Ngunit hindi gumalaw ang alagad ng Marshall Gate na iyon. Pumunta ka. Hindi mo ba ako naririnig? Medyo nanginginig si Dustin Rose. Uncle Master, ang kampanang iyon. Nasa kamay niya ang kampana. Itinuro ng alagad ng Marshall Gate si Terry Moore, nanginginig ang boses. Ito. Sa pamamagitan ng liwanag ng apoy ng beacon sa pinto, sa wakas ay nakakita ng malinaw si Dustin Rose. Ang itinaas ni Terry Moore gamit ang isang kamay ay ang kanilang warning bell na nakasabit malapit sa main gate. Senior brother, noon, namatay ang ninuno sa kanyang mga kamay. Nilinga ni Dustin Rose ang Divine Doctor. Ngunit, 0 S Omicron. Ngunit iyan ay daan-daang taon na ang nakalipas. Sandaling natulala ang Divine Doctor. Nabuhay siya ng mahigit 70 taon at sa unang pagkakataon ay nakadama ng ganoong gulat. Yung dalawang nasa pinto na nagbubuga ng kalokohan, turuan mo sila ng leksyon. Sa oras na ito, tumayo si Julius Reed, nakatingin kina Obina Reed at Alaric Moore. Hindi niya gusto ang mga taong nagsasalita ng walang kaparerikan. Lalo na yung mga naninira sa kanya. Divine Doctor, iligtas mo kami. Naramdaman ng dalawa ang lamig na damaloy sa kanilang mga gulugad mula sa kanyang tingin. Ngunit sa sumunod na sandali, magaan ang pakiramdam nila nang itinapon sila sa gitna ng pangunahing bulwagan. Thud. Mabangis na inihagis ni Terry Moore ang kampana. Dama po ang kampana sa lupa. Kinulong ang dalawa sa loob. Nabasag ang sahig ng Dragon Ascension Hall. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 776 naganap na alikabok sa lungguhit isa pagkatapos ng biglang ingay. Maraming tao ang nakadama ng kanilang mga tainga. Ang Medicine King at Dustin Rose ang pinakamalapit sa pinanggalingan, kaya natural silang higit na naapektuhan. Mga disipulo sa Marshall Gate, sundin mo ang aking utos. Nang medyo gumaling, si Dustin Rose ay bumunot ng mahabang espada mula sa baywang ng isang disipulo sa tabi niya, at itinuro ito kay Julius Reed, patayin ang taong ito. Umuungol. Sabay-sabay na sigaw ng mga Marshall Gate disciples. Ang buong bulwagan ay napuno ng layunin ng pagpatay. Daan-daang mga piling mandirigma mula sa Medicine King Valley ang sabay-sabay na bumunot ng kanilang mga espada. Taksil Karen, anong lakas ng loob mong makipagsabuatan sa mga tagalabas para ilagay sa panganib ang sekta natin? Sa mga tuntunin ng Medicine King Valley, makararanas ka ng kamatayan ng 1,000 palason na tumatagos sa puso. Patayin, patayin, patayin. Punong-puno ng langit ang layuning pagpatay, umalangaw sa hangin. Katahimikan. Si Julius Reed ay sumipa pasulong gamit ang kanyang kanang paa. Direktang lumipad ang mesa na nasa harapan niya. Bumagsak ito sa malaking kampana. Dong. Ang tunog na ito ay parang kulog mula sa isang maaliwalas na kalangitan. Tenga ko. Hindi ko marinig, hindi ko na marinig. Sobrang sakit ng ulo ko. Ang mga negosyante, na nahuli, ay hinawakan ang kanilang mga ulo at gamulong sa lupa sa matinding paghihirap. Naapektuhan din ang mga Marshall Gate disciples. Ngunit sila ay mga piling tao. Kahit na nagtamo sila ng internal injuries dahil sa pagkabigla, kaya pa rin nila itong tiisin. Nanindigan sila, hindi matitinag. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa pagpatay na layunin. Itatanong ko lang minsan, kanino nagmula ang lason na ginamit ng Nine Spirits Master? Lumingalinga si Julius Reed sa paligid, unti-unting tumaas ang kanyang mamamatay tao na aura. Pero walang sumagot. Sakupin mo siya, sigaw ni Dustin Rose. WHO, nagbigay ng gamot sa Nine Spirits. Whoosh! Bago pa makakalahati ng hakbang ang Marshall Gate disciples, sumipa si Julius Reed sa pangalawang pagkakataon. Lumipad na naman ang table sa tabi niya. Bumagsak ito sa malaking kampana. Dong! His! Huminga ng malalim si Dustin Rose, bahagyang nanginginig ang kamay niyang nakahawak sa espada. At iyong mga Marshall Gate disciples, mapatla ang kanilang mga mukha. Ang ilan sa kanila ay halos hindi na makahawak sa kanilang mga espada. Sa huling pagkakataon,
Dahan-daang ipinikit ni Julius Reed ang kanyang mga mata, at sa kanyang kamay, biglang lumitaw ang isang maliit na tableta ng gamot. Whoosh! Ang tableta, na may dalang napakalakas na puwersa, ay bumaril. Bang! Sa sandaling pinindot nito ang kampana, nawala ito sa hangin. Nauwi sa hindi mahahawakan. Dong! Ang pangatlong tunog. Tumunog ang kampana. NONG Omicron, si Omicron. Thud! Ang mga Marshall Gate disciples ay nagdure ng dugo, bawat isa sa kanila ay nakaluhod sa isang tuhod. May takot sa kanilang mga mata. Gusto nilang tumayo, ngunit wala ng lakas ang kanilang mga paa. Sa perpektong pagkakaisa, lumuhad sila sa lupa. Ikaw. Itinuro ni Medicine King si Julius Reed, ang mukha nito ay puno ng hanggaring pagpatay. Masyado ka nang lumayo. Sa tingin mo ba ay walang sino mang may kakayahan ang Medicine King Valley? Siya. Tumalon siya sa hangin at direktang gumuhit ng isang sinaunang berdeng longsword mula sa itaas ng malaking bulwagan. Ang kayamanan ng lambak, ganap na alikabok, ang espadang ito, na napanatili sa Medicine King Valley sa loob ng 1,000 taon. Sa paglipas ng 1 milenyo, hindi mabilang na beses itong pinagalitan sa lahat ng uri ng nakamamatay na lason. Ganyan nakuha ang pangalan nito, Absolute Dust. Hawakan ito, at ikaw ay mamatay. Ngayon, papatayin kita, ang mayabang na tandang ito, dito mismo sa Dragon Ascension Hall. Ang kanyang mga damit ay lumipad ng walang hangin, ang kanyang puting buhok ay lumilipad. Halos mabaliw ang buong tao. 100 taon na ang nakalilipas, binisita ko ang iyong Medicine King Valley. Si Julius Reed, na nakahawak sa kanyang likuran, ay mabagal na hakbang pasulong. Nang hindi man lang nagtaas ng daliri, ginawa kong dawast ang Spirit Gate, ang iyong henyo sa Medicine King Valley noong 1 siglo, na kumuha ng lason at nagpakamatay. Habang sinasabi niya ito, gumawa siya ng pangalawang hakbang. Ikaw talaga. Ang mukha ni Dustin Rose ay nagkaroon ng matinding pagbabago. Nagsimulang manginig ang buong katawan niya. Siya iyon. Siya talaga yon. 100 taon na ang lumipas, at ang binatang iyon ay eksaktong tugma sa nasa painting. Hindi pa siya tumatanda, at ngayon, si Julius Reed ay gumawa ng ikatlong hakbang, hindi kita papatayin. Masungit at mayabang. Hinawakan ni Medicine King ang artifact, ang kanyang kamay ay nanginginig ng bahagya. Hindi masabi ang gulat sa kanyang puso. Ikaw. Ang pang-apat na hakbang ni Julius Reed ay nadala na siya sa loob ng 3 metro mula sa kanila. Hindi karapat-dapat sa aking pagsisikap. Papatayin kita. Hinawakan ni Medicine King ang espada gamit ang 2 kamay, huminga ng malalim. Napunta sa kanya ang tingin ng buong bulwagan. Maaaring maibalik ng isang strike ang prestihiyo ng Medicine King Valley. Sayang. Sa ikalimang hakbang, tumayo si Julius Reed sa harap ng Medicine King, pagkatapos ng Spirit Gate Dawest, hindi na totoo ang reputasyon ng Medicine King Valley. Mamatay. Medicine King, hawak-hawak ang artifact, biglang kinamayan. Klang. Ang artifact, na kumikinang sa berdeng ilaw, ay nahulog sa lupa. Ito ay, sa susunod na sandali, ang mga mata ng Medicine King ay napuno ng gulat. Shock. Parang nakakita ng multo. Ganap na alikabok. Si Julius Reed, habang ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran, ay napailing ng kanyang ulo, sa iyong kalakasan, ang sikat na lason ng Spirit Gate Dawest, ang Absolute Dust, ay minsang namuna sa muling pagbangon ng Medicine King Valley. Hindi. Imposible. Namumula ang mga mata ng Medicine King na parang magdudugo. Wala na ang Absolute Dust. Matapos ang pagpanaw ng Spirit Gate Dawest, hindi na ito umiral sa mundong ito. Sa kanyang panahon, ang Spirit Gate Dawest ay isang bihirang henyo, na lumilikha ng halos 1/4 ng mga lason ng Medicine King Valley. Nakalulungkot, sa kanyang kalakasan, nakipag-away siya sa isang binata. Sa huli, namatay siya sa lason. At ang kanyang gawain sa buhay, na higit sa mababaw na antas, ay hindi kailanman tunay na naipasa. Sa mundong ito, ano pang lason ang makapagbibigay daan sa akin na tumayo sa harapan mo, ngunit hindi mo ako mapapatay, kung hindi ang Absolute Dust. Itinaas ni Julius Reed ang sulok ng kanyang bibig sa isang kurba. Parang pangungutya, parang disappointment, at mas lalo pa Euro broken bar. Kawawa naman. Ako, nawala.
Iniyuko ng Medicine King ang kanyang ulo, halatang matanda na. Ganap na alikabok, hindi ito nakatakas. Ang lason ay mabagal na gumagalaw, na parang hindi makagalaw. Gayunpaman ang kanilang mga pandama ay nanatiling ganap na hindi naapektuhan. Laban sa gayong biktima, kahit isang ordinaryong tao ay maaaring ituring na isang martial arts master. Gamit ang Absolute Dust, tinalo ng Spirit Gate Daoist ang maraming eksperto, na nagpapataas ng Medicine King Valley sa kaitaasan nito. Kailan ibinigay ang lason? Itinaas muli ng Medicine King ang kanyang ulo, na ngayon ay wala ng fighting spirit. Ang cleaver ng Butcher, isa lang akong isda sa chopping block. Ang Absolute Dust ay walang kulay at walang lasa, imposibleng ipagtanggol. Sa ikatlong beltol, ginaya ni Julius Reed ang isang pabiglang kilos, pagkatapos ay bumaling kay Karen, bigyan mo ako ng 10 minuto para malaman kung sino ang nagbigay ng lason sa 9 spirits. Naiintindihan. Tumawa si Karen at lumapit sa Medicine King para kunin ang artifact mula sa lupa. Sa tingin na ako, isang panlabas na alagad ng sekta, ay maaaring magkaroon ng isang kayamanan ng sekta. Umiling siya, puno ng emosyon. Karen, hindi ka mamamatay ng mabuting kamatayan. Tiningnan siya ng isang elder ng Medicine Gate na may paghamak. Siya ay isang inner sect disciple, madalas sa tabi ng Medicine King. Natural na mababa ang tingin niya kay Karen. Kapatid, ikaw ay talagang isang panloob na disipulo ng sekta. Si Karen, na may hawak na artifact, ay lumapit sa kanya, hindi ako nangangahas na pabulaanan ang iyong mga salita. Pagkatapos ng lahat, sa Medicine King Valley, kaming mga tagalabas ay nararapat lamang na maging aso sa panloob na sekta. Humph, dahil alam mo, Pucci, bago natapos ng matanda ang kanyang pangungusap, ang artifact ay tumagos sa kanyang katawan. Hindi ako nang ahas na makipagtalo, ngunit naglakas loob akong patayin ka. Whoosh, mabilis na binawi ni Karen ang longsword. Pumalakpak, bumagsak ang matanda sa lupa. Patay. Sa oras ng kamatayan, dilat ang kanyang mga mata. Naitim ang mukha niya. Sino ang nagbigay ng lason sa master ng 9 spirits? Hakbang pasulong. Si Karen, hawak ang artepakto na may bahid ng dugo, ay umungal. Sa loob ng bulwagan, naghari ang katahimikan. Ang mga disipulo ng Medicine King Valley ay lumuhad sa lupa sa takot, hindi nang ahas na tumayo. Ang haring gamot at ang kanyang piling tao ay hindi makagalaw kahit isang kalamnan. Nakatitig lang sila, puno ng galit ang kanilang mga mata. Taksil, may sumigaw ng malakas, matapang na salita. Tumawa si Karen, Terry Moore, hampasin mo ang kampana. Agad-agad, whoosh, ang susunod na sandali, ang tagapagsalita ay lumipad sa hangin. Dong, nontog ang ulo niya sa malaking kampana, tumalsik ang dugo kung saan-saan. P.S. Ang malalim na pag-ibig ay nagdadala ng mahigpit na mga inaasahan. Ang iyong pagpuna ay nagmumula sa aking sariling mga pagkukulang. Salamat sa motibasyon, at higit pa sa mga nakakaintindi sa akin. Nais ko ang lahat ng kapayapaan at kaligayahan, at mabuting kalusugan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 777, pag-alis ng alikabok pagkatapos ng gawa ay tapos na sa lungguhit isang puff. Isang bulalas ng sariwang dugo ang bumulwak. N-Omicron, S-Omicron. Ang matanda, na kanina lang ay puno ng sarili, ngayon ay nakahiga na parang patay na aso. Nangangatol sa lupa, sampin mo pa ako. Tinuro siya ni Karen gamit ang longsword. Gumalaw ang bibig ng matanda, ngunit walang lumalabas na ingay. Sabi ko, sampin mo pa ako. Dahan-daang hinimas ni Karen ang balat ng matanda gamit ang dulo ng kanyang espada. Agad na naging itim ang sugat. At pagkatapos, mabilis itong kumalat sa buong katawan niya. Ang matanda, na nalilito ang mukha sa sakit, ay sinubukang kumilos ngunit ganap na nawalan ng lakas. Nakatingin lang siya ng walang magawa habang unti-unting nagiging itim ang kanyang katawan. Hanggang sa nawalan ng ekspresyon ang mga mata niya. Ang proseso ay tumagal ng kalahating minuto. Ngunit ang maikling kalahating minutong iyon ay parang kalahating siglo. Sa loob ng malaking bulwagan, pawis na pawis ang mga alagad ng Medicine King Valley, basang-basa na ang kanilang mga damit. 10 taon na ang nakalipas, ako, si Karen, ay umalis sa lugar na ito na parang ligaw na aso. Habang may hawak na longsword,
Itinuro ni Karen ang mga tao sa Medicine King Valley. Pagkalipas ng 10 taon, ako, si Karen, ay bumalik. Bumalik ako para batiin ang Medicine King ng maligayang bagong taon. Klang. She thrust fiercely. Nagtanim ng longsword sa lupa sa kanyang paanan. Disciple ng medical sect Outer Gate, Karen. Nais ko ang Medicine King ng malaking kasaganaan sa bagong taon. Naglakad siya ng walang armas papunta sa Medicine King. Bang! Isang suntok ang kanyang nabasag. Bumulwak ang dugo ng ilong ng Medicine King, at hindi siya makagalaw kahit 1 pulgada. Patak, patak, bumagsak ang dugo sa mga tiles sa sahig sa kanilang paanan, tumalsik kung saan-saan. Naway lahat, pumunta ka sa gusto mo. Sampal. Isa pang sampal. Ang sariwang dugo ay direktang tumalsik sa mukha ni Dustin Rose. Tinatakpan ang buong mukha niya. Noon, tretuhin mo akong parang aso. Ginamit mo ako para sa iyong mga eksperimento. Halos mag-hysterical si Karen. Itinuro ang sarili niyang mukha, natawa siya at sinabing, kung hindi, magmumukha ba akong kasing edad ninyong mga bastos na nasa edad na 30s? Walang sumagot. Ang elite ng Medicine King Valley ay tumingin sa takot. Kahit, wala silang lakas ng loob na harapin si Karen. Niloko mo ako, niloko mo ako. Lumapit si Karen kay Dustin Rose, hinawakan siya sa kwelyo, pinahiya ako. Sinaktan ako. Yung half-finished pill na binigay mo sa akin noon, sinabi mo talaga sa akin na magpapahaba ng buhay. At ang dahilan kung bakit mo ako pinasubok ay dahil ang iyong anak, si Franz, ay nagustuhan ang asong ginamit para sa pagsubok. Inilaan ko ang aking sarili sa Medicine King Valley. At sa huli, mas mababa ang halaga ko kaysa sa isang aso. Puno ng luha ang mga mata niya, mapait na ngiti ang ipinakita sa mukha ni Karen. Gamot King Valley. Napakagandang lugar talaga. Lumingon siya, ang lamig ng mukha niya. Terry Moore. Kuya, nandito na ako. Medyo namumula ang mga mata ni Terry Moore. Maging ang matatanda ay may kani-kanyang kwento. Itaas mo siya. Nang marinig ang salitang kuya, bahagyang nang inag ang katawan ni Karen, at napabuntong hininga siya, damn it, Terry Moore. Pero basang-basa ang mata niya. Magwala, thud. Isang binata ang itinapon sa lupa. Ama, iligtas mo ako. Si Franz Rose ay mukhang nataranta. Karen, moldite ka, hindi ka mamamatay ng mabuting kamatayan. Lumapit siya sa Medicine King at galit na sinabi, Uncle Master, ang malaking log na iyan, how dare he hurt me? Buhay pa ba ang aso noon? Nakangiting tanong ni Karen kay Franz. How dare you speak to me like that? Hindi napapansin ni Franz ang katotohanan na ang mga tao sa paligid niya ay hindi makagalaw. Ngayon, sisirain kita at ang malaking log na iyon at ipapakain sa mga aso. Galit na galit siyang dumilat. Sa loob ng Medicine King Valley, bukod sa mga matatanda. Kahit ang magiging tagapagmana na si Jason Young ay hindi niya sineseryoso. Ang sama ng loob ng nakaraan. Hinugot ni Karen ang longsword mula sa lupa at dahan-daang naglakad papunta kay Franz. Aayusin. Hindi. Dustin Rose ay umuungal na nakakadurog ng puso. Fact. Nabutas ang katawan ni Franz. Ikaw. He's your broken bar. Huminga siya ng malalim at lumuhad sa lupa. Patay. Karen, papatayin kita. Pumikit si Dustin Rose, tumutulo ang dugo mula sa mga sulok. Bakit ang mga sumasalungat sa sekta at naghihiganti sa kanilang sarili ay lahat ay minamahal na mga anak ng langit, ang mga inapo ng mga hari at mga ministro? Humagalpak ng tawa si Karen, hawak ang longsword habang dahan-daang naglalakad sa loob ng Dragon Ascension Hall. Ngayon, ako, isang panlabas na sekta na disipulo na may katamtamang talento, ay magmasaker din ng Medicine King Valley. Ikaw ay, ikinalulungkot mo ito. Marahas na nang inag ang katawan ni Dustin Rose. Yung boses, sobrang lamig. Hindi kita papatayin, gusto kong gugulin mo ang iyong mga araw sa paghihirap. Ngumisi si Karen habang nakatingin kay Dustin Rose, ninakaw mo ang kabataan ko, gusto kong gantihan mo ng habang buhay na sakit. Kahit na. Ibinaba niya ang kanyang ulo, gumagalaw ang kanyang lalamunan, kahit na. Sira na ang buhay ko. Bang! Tumama ang katawan ni Dustin Rose sa malaking kampana. Nakatayo si Terry Moore sa kinatatayuan niya, nakakuyom ang mga kamao. Pulang dugo ang mga mata. Kung sino man ang nanakit.
Sinasaktan ang kapatid ko, namatay. Puff. Dustin Rose ay dumura ng isang subo ng sariwang dugo, ang kanyang mga mata ay malamig. Ang lason mula sa Nine Spirits Elder, na nagbigay nito. Pinakalma ni Karen ang kanyang manik na emosyon, dahan-daang humakbang sa harap ng isang grupo ng mga piling disipolo. Mula ngayon, sa bawat bilang na binibilang ko, isang tao ang namamatay, sabi niya, itinaas ang pinong longsword sa kanyang kamay, hanggang sa huli. Isa. Walang dumating na sagot. Splat. Inilabas ang espada. Ang pinakamalabas na piling disipolo ay nahulog sa isang pool ng dugo, mga mata na puno ng gulat. 2. Tumutulo. Sa malawak na bulwagan, gumawa ng pangalawang hakbang si Karen. Gayunpaman, walang sumagot. Splat. Ang longsword ay kumislap. Ang pangalawang tao ay nahulog sa tunog. 3. Ako iyon. Tumingin sa ibaba si Jason Young, bumulong-bulong sa sarili, ang gamot mula sa Nine Spirits, ako ang nagbigay nito. Nasaan ang antidote? Puno ng sariwang dugo, lumapit si Karen kay Jason Young na hawak ang pinong longsword, ang panlunas, nasaan ito? Walang gamot. Inangat ni Jason Young ang kanyang ulo, tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Karen, ang lason na iyon, sa pamamagitan lamang ng pagtatalik ng isang lalaki at babae, ito ay masisira. Alam mo ito, mapait na sambit ni Karen. Kung hindi ka gumawa ng antidote, tiyak na papatayin kita. Mga kapwa-miyembro ng sekta. Mga kapwa-miyembro ng sekta. Mahigpit na nagdikit ang mga ngipin ni Karen. Mga kapwa-miyembro ng sekta. Sino ang nagtrito sa akin bilang isang miyembro ng sekta? Ako, Karen, wala akong pakialam. Karen, huwag mong pahirapan si Jason Young, lumapit ka sa akin. Tumingin si Medicine King kay Karen, ang kanyang mga mata ay puno ng umaalingaw-ngaw na layuning pagpatay. Ako ang hari dito. Kung gusto mong maghayganti, lumapit ka sa akin. Hari, umiling si Karen, sabay turo kay Jason Young sa gilid, kahit Medicine King Valley ito, kahit na ikaw ang Medicine King. Kung papatayin ko ang paborito mong disipolo ngayon, maaari mo ba akong pigilan? How dare you? Marahas na ng inig ang bibig ni Medicine King. Ilabas ang panlunas para sa 3 taon 3 buwan 3 araw na pagkalat. Inabot ni Karen ang kamay niya. Ibigay mo sa akin, at sisiguraduhin ko ang kaligtasan ni Jason Young. Tiningnan ni Medicine King si Karen na may malamig na mga mata. Hindi ko papatayin si Jason Young. Tumanggo si Karen. Nasa akin, sa asol na bote ng gamot. Huminga ng malalim si Medicine King, sana tuparin mo ang iyong salita. Pagkaraan ng ilang sandali ay inilabas ni Karen ang asol na bote ng gamot at lumapit kay Julius Reed. Nakita ko na, totoo. Bakas sa mukha niya ang ginhawa, salamat. Walang problema, lubos din kitang hinahangaan. Tinapik ni Julius Reed ang balikat niya. Terry Moore. Whoosh! Sa sandaling nahulog ang mga salita ni Karen. Splat! Tumagos ang espada ni Terry Moore sa katawan ni Jason Young. Ikaw! Ang bibig ni Medicine King ay umagos ng bakas ng sariwang dugo. Sinabi ko na hindi ko papatayin si Jason Young, hindi ko sinabing hindi papatayin ng iba. Ngumisi si Karen, napakamot sa ulo. Parang bata. Ang pinong longsword na ito, hindi na kailangang itago. Klang. Nakuha ni Julius Reed sa kalahati ang libong taong kayamanan ng Medicine King Valley. At itinapon ito sa lupa. Ang Medicine King Valley na ito, kahit na pagkatapos ng 100 taon, ay naging mas hindi karapat-dapat. 3 anino ang naglahong parang hangin. Walang iniwan kundi pagdanak ng dugo sa kanilang kalagayan. Kung hindi kita papatayin, isinusumpa kong hindi ako tao. Mariing ipinikit ni Medicine King ang kanyang mga mata, sariwang dugo ang tumutulo mula sa kanyang bibig. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 778, Pag-uwi sa Lungguhit 1, Kuya Davenport, kailan mo balak pumunta sa kabisera? Pagkalabas ng main gate, hindi maiwasan ni Karen na lingunin ang Medicine King Valley. Mula ngayon, siya at ang lugar na ito ay wala ng anumang koneksyon. Pupunta ako pagkatapos kong tulungan si Bambo Whitaker na mag-detox. Tiningnan ni Julius Reed ang antidote sa kanyang kamay para sa triple 3-3-day poison at nakaramdam ng isang alon ng emosyon. Sa wakas, naayos na niya ang isang account para sa dati niyang kaibigan.
tulad ng para sa pagtulong sa pamilya Whittaker na makaganti. Gagawin niya ito pagkabalik niya mula sa kabisera. Ang mga taong iyon ay nabubuhay mula sa mga bangkay ng mga miyembro ng pamilya Leocadia sa loob ng 3 taon, kaya ang 3 buwan pa ay walang pagbabago. Paano si Lily Jordan? Tumawa si Karen at nang aasar, walang gamot para dyan, maliban na lang kung patayin mo ang ilaw. I can provide you with some knockout drugs, I guarantee that girl will not know a thing. Bang! Isang anino ang lumipad palabas. Ay! Ang susunod na sandali, mula sa mga palumpong ang pag-ungol ng sakit ni Karen. Hey! Kinuha ni Terry Moore ang sapatos na nalaglag ni Karen at pilit itong ibinalik sa mga palumpong. Damn it, Karen! Kuya Davenport, sinusundan ka ba namin o dapat na tayong bumalik sa kabisera? Tumakbo palabas si Karen na magulo, nababalot ng putik ang mukha. Ang ulan sa unang bahagi ng Tagsibol ay talagang nabasa ang lupa. Bumalik muna tayo sa kabisera. Pupunta ako doon sa 1 araw o 2. Naisip ni Julius Reed ang hindi maiiwasang pagkikita ni Sofia Leocadia sa kanyang pagdating sa kabisera at nakaramdam siya ng kawalang kasiyahan. Ngayon lang, bakit hindi mo tinanong kung sino ang inner sect disciple na nagtatago sa Leocadia family? Ito ang pinakamalaking palaisipan sa puso ni Karen. Kilala mo ba sila? Sagot ni Julius Reed na may tanong. Hindi ko alam. Nakikilala ko ang maraming inner sect disciples mula sa Medicine King Valley, ngunit ang taong ito ay tila nakatago sa loob ng maraming taon. Mahigpit na nagsalubong ang mga kilay ni Karen. Siya ay hindi walang pagsisikap na magsagawa ng mga lihim na pagsisiyasat sa paglipas ng mga taon, ngunit lahat sila ay nauwi sa wala. Yung taong yon parang wala lang. Ngunit binabantayan nila sila sa bawat sandali. Napakalaking taya ng Medicine King, hindi niya sasabihin sa iyo. O paano kung banggitin lang niya ang pangalan ng isang miyembro ng Leocadia family, paano mo ito may verify? Naglakad si Julius Reed na nakahawak ang mga kamay sa likod, tinatahak ang maputik na landas sa labas ng Medicine King Valley. O marahil, ang Leocadia family ay may higit sa isang tagaloob. Kung sasabihin niya na ang inner sect disciple ay ang ama ni Sofia Leocadia, o kahit na, sa tingin mo ba ay imposible na ang Nalasan na Old Master Leocadia sa pamilya ay isang taga-Medici na King Valley? Paglason sa sarili, natigilan si Karen. Siya. Talagang hindi matukoy ang katotohanan. Gumagawa lang ako ng hypothetical case, huwag mo na masyadong isipin. Tumangala si Julius Reed sa kalangitan sa gabi, na inalala ang mga salita ng matandang Mr. Carmichael. Nasaan si Isabella Worm? Bakit siya hinahabol 3 taon na ang nakalilipas, bago siya pumunta sa mga bundok na nalalatagan ng nyebe? Ang mga alipin ng banal na guro ay hindi pinahihintulutang umalis, sa loob ng DeMarco Mount, mayroon pa silang pinakamataas na awtoridad. Pero umalis pa rin siya. Hindi kaya hindi siya mapanatiling ligtas ni DeMarco Mount. Ano ang ginagawa ni Cold Nelson noong panahong iyon? Kasama ang 2 item na nakuha ni Stacy Cook. Sa paglalakbay na ito sa kabisera, dapat niyang malaman kung ano ang eksaktong nangyari 3 taon na ang nakakaraan. Brother Davenport, bakit ang antidote ni Bamboo Whittaker lang ang ininom mo kanina? Paano naman ang antidote ni Old Master Leocadia? Panipi, napakamot ng ulo si Karen, sa takot sa panibagong palo. Sa aking paglalakbay sa kabisera, wala ako roon para iligtas ang mga tao, para lang pumatay. Ano ang magagamit ko para sa isang antidote? Malabo nang makita ni Julius Reed at ng kanyang grupo ang mga figurine ni na Harvey Martin at Santiago Carmichael. Ang dalawa ay hindi pumunta sa Medicine King Valley ngunit sa halip ay naghihintay sa tawiran ng ferry. Pero ikaw, nangako ka na kay Sofia Leocadia. Si Karen ay lubos na naguguluhan. Hindi na nagtitipid. Kung gayon sino ang papatayin niya sa kabisera? Gagawin ko talaga ang ipinangako ko sa kanya. Kailangan ko pa bang gawin ito ng personal sa aking kasalukuyang pagkakakilanlan? Tinapik ni Julius Reed ang balikat ni Karen, minsan, nakakapagligtas din ng tao ang pagpatay. Pagkasabi noon ay humakbang siya patungo kina Harvey Martin at Santiago Carmichael. Dod, nilalamig na ako sa lamig. Si Harvey Martin ay nakatingin sa paligid sa sandaling iyon. Malakas at malamig ang hangin sa gilid ng ilog ng Medicine King Valley noong gabi.
Ibinalot niyang muli ang kanyang coat kay Santiago Carmichael, na ngayon ay pulang-pula na ang kanyang maliit na mukha dahil sa lamig. Ang 2 tabletang ito, isa para sa bawat isa sa inyo. Binuksan ni Julius Reed ang kanang kamay. Sa kanyang palad ay nakalagay ang 2 medicinal pill. Ito, kumikislap ang mga mata ni Santiago Carmichael sa pananabik. Hindi ko kaya ito. Umiling siya, tinanggihan ang alok. Mas higit pa sa mga ito ang pendant na ibinigay mo sa akin. Strictly speaking, Nuji ka. Itinulak ni Julius Reed ang mga table tas sa kamay ni Santiago Carmichael, mabuhay ka ng maayos, pagkatapos kong makapasok sa kabisera, dadalawin kita. Talaga bang katumbas ng halaga ng mga tabletang ito ang pendant ko sa tainga? Dinala ni Santiago Carmichael ang pinakamahalagang bagay sa kanyang bahay sa Medicine King Valley matapos marinig ang mungkahi ng ibang tao. Hindi siya nagkaroon ng anumang mga ilusyon sa simula. Ito ay hindi mabibili ng salapi. Sumakay si Julius Reed sa maliit na bangka sa tawiran ng lancha. Tara na, oras na para umalis. Ang mga epekto ng absolute dust ay tumagal ng buong 7 oras. Makalipas ang 7 oras, matagal na silang umalis. Pagkaalis ng grupo, isang anino ang lumitaw mula sa mga palumpong. Sa kalangitan sa gabi, isang pulang tuldok ang makikita. Hiss, whoosh, huminga ng malalim si Devlin sa kanyang sigarilyo, marahang ibinuga ang usok, at inilabas ang cellphone mula sa kanyang bulsa. Devlin, kumusta ang pag-unlad ng gamot ng Medicine King Valley? Mula sa telepono, isang matandang boses ang bumungad. Julius Reed, dumating siya. Pinaikit ni Devlin ang kanyang mga mata, tumingin sa direksyon ng tawiran ng ferry, ang kanyang boses ay malalim. Kung gayon, mayroon ba siyang? May napansin kang kakaiba? Biglang natense ang boses ni Lola Zaihua. Hindi. Ito ay napakatago, ngunit ang taong itinago natin sa Ghost Valley ay maaaring kailan ganing lumipat. Inilagay ni Devlin ang sigarilyo sa kanyang bibig, huminga ng mahina. Naninigarilyo ka na naman. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na magbawas ka? Ang boses ni Lola Zaihua ay biglang lumambat ng husto. Dating ugali, hindi ako masaya kapag walang usok. Hindi ka pa ba nasanay after all these years kasama ako? Bahagyang tumawa si Devlin, sinasabi ng kanyang mga labi na hindi siya magiging masaya nang walang usok, ngunit masunurin niyang inalis ang upos ng sigarilyo. Hindi ako makaabala sa iyo. Pinakamabuting manigarilyo ka hanggang mamatay, ililibing kita sa ilalim ng pabrika ng tabako para kahit aswang pwede kang manigarilyo. Medyo naiinis na sabi ni Lola Zaihua. Kung gayon, hindi ba? Maging balo. Inilabas ni Devlin ang isang remote control mula sa kanyang baywang, ang Medicine King ay kulang na lamang ng isang panghuling herbal na sangkap, ngunit iniingatan nila ito mula sa amin, umaasang aanihin ang mga benepisyo ng mag-isa. Paano mo nalaman? Lumakas muli ang boses ni Lola Zaihua. Sinabi sa akin ni Dustin Rose. Sinulyapan ni Devlin ang maliwanag na ilaw na Medicine King Valley, na pagpasyahan kong turuan sila ng leksyon. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay magtatago lamang ng kanilang sama ng loob kay Julius Reed. Huwag guluhin ang aming pagpipino ng gamot. Nagbabala si Lola Zaihua, maging ligtas. Huwag kang mag-alala. Binaba ni Devlin ang telepono at inayos ang itim na felt na sombrero sa kanyang ulo. Habang tinatanggal niya ang napatay na upos ng sigarilyo, pinindot ng daliri niya ang pulang butones sa remote control. Huwag kailanman, maliitin ang kalikasan ng tao. Boom! O noo! Omicron. Sa loob ng Medicine King Valley, isang higanteng apoy ang sumabog. Biglang may dumating na nakakabinging pagsabog. Maging ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay bahagyang nanginag. Kuwit, may problema sa bahay. Sa loob ng isang malaking bundok. Naka-cross-legged ang ilang matatanda. Nagmulat ng mata ang isa at may inilabas na cellphone sa robe niya. Sa screen ng cellphone, umaalingaw-ngaw ang apoy. Anong araw ngayon? Pasigan niyang tanong. Araw ng bagong taon. May sumagot, 30 years na kaming hindi umuwi. Ngayong may gulo, baka hindi na ito kayanin ng nakababatang henerasyon. Tumayo ang matanda, ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Oras na para umuwi, basag. Sa sandaling nahulog ang mga salita. Nabasag ang yelo na nakaharang sa pasukan ng kuweba. P.S.
Sumulat ako ng 13,000 na salita kahapon, at hanggang sa kabanatang ito ngayon ay 4,300. Isasama ko ang anumang isusulat ko sa susunod ngayong gabi. Mukhang mas matibay sa ganoong paraan. Kung hindi, kahit na sumulat ako ng 7 kabanata, na ipopost ang mga ito ng paulit-ulit, tila napakaliit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 779 na surveillance video sa Lungguhit, isang Abernathy Province. Sa isang hindi kapani-paniwalang marangyang villa. Horton, kailangan mong ipaghiganti ang anak natin. Ang ina ni Alaric Moore, si Elvon Leocadia, ay lumuhad sa harap ni Horton Moore, umiiyak ng napakalakas na halos himatayan siya. Ang maldito na mamamatay tao na iyon. Talagang nakulong niya ang aming anak sa ilalim ng orasan at niyugyug siya hanggang sa mamatay. Gusto kong matikman niya ang parehong paghihirap. Ang kamandag ay kumikinang sa mga mata ni Elvon Leocadia. Ngunit, pero anak ko rin siya. Umupo si Horton Moore sa sopa, namumula na ang kanyang mga mata. Mayroon lamang itong isang anak na lalaki. Ngayong patay na si Alaric, para kanino ako nagkakamal ng napakaraming kayamanan. Muling tumahimik ang bulwagan. Ang tanging maririnig ay ang patuloy na paghikbi. Hindi na maaaring magkaanak si Elvon Leocadia. Ito ay isang katotohanang parehong masakit na nalalaman ng Garrick Reid. Nasaan na ang asong si Garrick Reid? Tinanggal ni Horton Moore ang kanyang salamin, dahan-daw ang kinurot ang kanyang mga templo. Nagsimulang manginig ang boses niya habang nagsasalita. Siya ay nagmamay-ari ng bilyon-bilyong kayamanan at nagmamay-ari ng pinakamalaking planta ng pharmaceutical sa Abernathy Province. Ngunit ngayon, tila walang kabuluhan ang lahat. Si Garrick Reid ay kinuha na ng mga miyembro ng Davenport family. Pinunasan ni Elvon Leocadia ang kanyang mga luha, kasalanan ng asong iyon. Kung hindi dahil sa kanya, paano nakipag-away si Alaric? Patayin mo siya. Tumangala si Horton Moore sa chandelier sa kisame. Dahil magkasintahan sila sa buhay, natural na dapat din silang magkasama sa kamatayan. Paano natin ito ipapaliwanag sa Davenport family? Buong gabing umiyak si Elvon Leocadia, halos matuyo ang kanyang mga luha. Magpaliwanag. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Horton Moore, may lakas ba ng loob ang pamilya Davenport na humingi sa akin ng paliwanag? Bigla siyang tumayo, sumisigaw ng malakas. Kung ang Davenport family ay maglakas loob na humingi sa akin ng paliwanag, ipapadala ko ang kanilang buong pamilya sa kanilang kamatayan. Mabuti. Tumayo rin si Elvon Leocadia mula sa lupa, paano natin ipaghihiganti ang ating anak? Katahimikan. Isa pang round ng katahimikan. Bumalik ka muna at magpahinga. Lumapit si Horton Moore, niyakap si Elvon Leocadia. Bukas, ipapaimbestigahan kung mabuti ng mga tao ang mamamatay tao. Hindi namatay si Alaric nang walang kabuluhan. Hindi. Itinulak siya ni Elvon Leocadia, gusto kong maghiganti ngayon. Patay na ang anak ko, hindi ko na kaya. Pagkasabi niyo na tumalikod siya at mabilis na umalis. Horton Moore, ako, si Elvon Leocadia, ay hindi kayang lunukan ang insultong ito. Huwag kalimutan, ang aking Leocadia family mula sa kabisera ay isang natatanging pamilya din. Ang pamilya Leocadia. Pagkaalis ni Elvon Leocadia, kinuha ni Horton Moore ang isang ashtray at galit na galit itong binasag sa telebisyon. Basag. Nabasag ang 70 pulgadang telebisyon. Ginagamit mo ang pamilya Leocadia para supulan ako sa loob ng mahigit isang dekada. Ngayong patay na ang anak natin, ginagamit mo pa rin ang Leocadia family para i-pressure ako. Pumalakpak. Napasandal siya sa sopa. Puno ng matinding puot ang kanyang mga mata. Darnell Lopez. Maya-maya lang, lumabas mula sa isang kwarto sa villa ang isang babaeng nasa 20s. Ang babae ay nakadamit bilang isang batang babae na kuneho, na may isang napaka-voluptuous na figure. Halika rito. Ikinaway ni Horton Moore ang kanyang kamay, at ang babae, na ikinakaway ang kanyang balakang, ay umupo sa kanyang kandanggan. Ilang saglit, kumislap ang mga mata ni Horton Moore sa bangis, at pilit niyang itinulak ang babae pababa sa ilalim niya. Darnell Lopez, ikaw, nawala ang anak mo. Medyo natakot ang babae. Pagkatapos ay bibigyan mo ako ng isa. Hinubad ni Horton Moore ang mga damit ng babae, kung magkaanak ka sa akin,
lahat ng mayroon ako ay magiging iyo. Ano ang tungkol sa hag na iyon? Ang mga mata ng babae ay kumikislap na may bakas ng pagiging saplada. Sa impyerno kasama ang hag. Galit na sumugod si Hortonmore. Kuwit, asawa, saan ka nagpunta noong unang araw ng bagong taon? Sa Moon City, sa loob ng isang hotel. May hawak na instant noodles si Kella Radcliffe, puno ng curiosity ang mukha habang nakatingin kay Julius Reed. Ngayon ay ikalawang araw ng bagong taon, at 24 na oras kang nawawala. Pagkasabi nyon, sumandal siya, sinisinghot-singhot si Julius Reed. Mabuti, walang kakaibang amoy. Kumukuha ako ng gamot para sa Bamboo Whittaker. Nagsalita si Julius Reed na may walang kabuluhang kilos, pumunta akong mag-isa, hindi man lang nakabangga ng isang inahing baboy. Maswerte sa paalala ni Karen. Ang una niyang ginawa sa kanyang pagbabalik ay ang magpalat ng damit. At maligo. I promise it's squeaky clean, walang kahit isang klo. Ganun ba? Kalampag. Ang bola ng cactus ay hindi sinasadyang gamulong sa paanan ni Julius Reed. Bahagyang kumunot ang noo ni Julius, naramdaman na ang mga bagay. Tila hindi gaanong simple. Ikaw, nagpunta ka talaga para kumuha ng gamot para kay Bamboo Whittaker. Crunch. Kinurot ni Kella Radcliffe ang instant noodles sa kamay niya. Syempre, gustong sampilan ni Julius ang sarili niya. Kakakuha lang niya ng gamot, bakit ang gulat? Wala naman siyang ginawang masama. Kaya, hindi ka nakipag-ugnayan sa sino mang miyembro ng opposite sex. At nag-iisa ka. Inihagis ni Kella sa lupa ang instant noodles. Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha niya. Syempre, nagpakuha ako ng gamot para kay Bamboo, bakit ako makikipag-ugnayan sa sino mang miyembro ng opposite sex? Si Julius, nanginginig, ay naglabas ng isang maliit na bote ng gamot mula sa kanyang dibdib. Tingnan mo, ito ang antidote. Bakit ka nanginginig? Tumangala si Kella sa kanya, feeling guilty. O nakipagkulitin ka ba sa tusong sorrow tapos ngayon mahina ka sa kidneys? Okay lang ang kidney ko. Pinunasan ni Julius ang kanyang noo. Pinagpapawisan ka rin. Mabilis na tumalikod si Kella, kumuha ng panyo sa kanyang bag, at marahang pinunasan ang pawis sa mukha ni Julius. Mahal kong asawa, paano ka naging mahina? Wala yon. Pero biglang naramdaman ni Julius na may mali. Itong panyo, bakit parang pamilyar? Kung susuriing mabuti, lalo siyang pinagpapawisan. Hindi ito manggas ni Lily Jordan. At mayroon pa itong bango. Manatiling kalmado. Manatiling kalmado. Manatiling kalmado. Huminga ng malalim si Julius. N-Omicron o S0. Ngunit ang nalanghap niya ay ang halimuyak mula sa panyo. Ang bango ni Lily Jordan. Asawa, naging ganito kakain na. Gustong tumawa ni Kella pero pinigilan niya ang sarili. Hindi, nagmamadali lang akong bumalik at makita ka, medyo nagmamadali ako at medyo pagod na ako. Napalunok ng laway si Julius at mabilis na iniba ang usapan. Nga pala, si Bamboo Whittaker ay mag-isa sa bahay, hindi ko alam kung ano ang kalagayan niya. Nasa bahay ang Cosmo, at ganoon din si Dempsey Davenport, ayos lang. Matapos panasan ang pawis ni Julius, tumalikod si Kella, kinuha ang telepono. Asawa, tatawag ba ako ng pulis? Tumawag ng pulis para saan? Natigilan si Julius, ayos na ang lahat, ano ang nangyari? Magnanakaw. Tumanggaw si Kella, natakot ako hanggang sa mamatay. Habang nagsasalita siya ay tinapik niya ang kanyang dibdib. Magnanakaw. Ang puso ni Julius ay tumalon sa kanyang lalamunan, ano ang nangyari? Pagkaalis niya, si Nelson ang nagbabantay dito, dapat walang problema. Pangangalun niya, nagsalita si Kella na may hitsura ng disgust, nakakadiri. Adultery. Pakiramdam ni Julius ay wala siya sa kapareho ni Kella. May ibibigay ako sa'yo, tapos tatawag ako ng pulis. Binuksan ni Kella ang kanyang telepono at nag-play ng video. Ito ang nakita ko matapos kong mahanap ang mga piraso ng damit sa kwarto nang kunin ko ang surveillance footage mula sa hotel. Nang makita ni Julius ang mga imahe sa screen, tuluyan na siyang natigilan. Ayan, hawak-hawak ang gusot na si Lily Jordan, papasok sa kwarto ni Karen. Maya-maya, lumabas ng kwarto si Lily Jordan, puno ng luha ang mukha. Damn it!
Ang mga kamera ng hotel, ganito ba sila kaliwanag? Napabuntong hininga si Julius, dahan-daang yumuko ang kanyang mga tuhod. Tiyak, lumuhad siya mismo sa ibabaw ng instant noodles. PS, may nakita akong humihingi ng group number. Gagawa ako ng isa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 780 Masamang balita sa lungguhit isa si Julius Reed ay lumuhad sa pintuan, malalim ang iniisip. Paano naisip ni Keller Radcliffe na suriin ang footage ng pagbabantay? At bakit madali niyang nakuha ang footage ng hotel? Dapat mong malaman, ang mga hotel ay lubos na nagpoprotekta sa privacy ng kanilang mga bisita. Bukod dito, ang proseso ay tila walang hirap, nang walang anumang hiccups. Sa huli, si Aaron Jackson ang nagpalusot nito. Nang makita niyang umalis si Julius Reed at ang kanyang party. Ipinakilala ni Aaron Jackson ang kanyang obra maestra na may mapagmataas na mukha. Pagkalabas ni Keller Radcliffe ng building ay nakita niya si Aaron Jackson na naghihintay sa pintuan. Pagkatapos, ang kapatid na ito ni Aaron Jackson ay gumawa ng paraan upang pasayahin siya. Nang marinig ang mga hinala ni Keller Radcliffe, agad niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan sa Moon City at pilit na nakuha ang surveillance footage. Kuya, pagbalik mo, bumili ka ng pulbos ng pasa. Habang papaalis siya, binigyan siya ni Julius Reed ng payo. Siyempre, si Aaron Jackson ay nalilito sa sandaling iyon, ngunit nang makita niya ang kanyang amo na papunta sa kanya na may dalang club kinabukasan. Napagtanto niya kung gaano kapaki-pakinabang ang bagay na ito. Pagkabalik sa Gonzales City, binigyan muna ni Julius Reed ng antidote si Bamboo Whittaker. Pagkatapos ay nagsimula siyang maghanda para sa paglalakbay sa kabisera. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang para kay Sofia Leocadia, kundi para na rin sa sarili niya. At si Isabella Worm. Julius, may masamang balita ako sa'yo. Lumapit si Keller Radcliffe na mukhang misteryoso habang iniimpake ni Julius Reed ang kanyang malita. Anong masamang balita? Lumubog ang puso ni Julius Reed, ngunit tila masaya si Keller Radcliffe. Hindi ito normal. Siguradong may demonyong gumagawa dito. Matapos ang nangyari sa maghapon, agad na umatras si Julius Reed at sinabing, wala akong kinalaman kay Harvey Martin. Harvey Martin. Nagtaas ng kilay si Keller Radcliffe. Sino si Harvey Martin? Ito Euro Broken Bar. Natigilan si Julius Reed. Gusto niya talagang sampilan ang sarili niya. Ano ang nangyayari ngayon? Minsan nakagat, 2 beses nahihiya talaga. Paano niya nagawang madulas ang isang bagay? Hindi rin inaasahan ni Keller Radcliffe na ang isang biro ay hindi inaasahang sasabog sa isa pang fox spirit. Magsalita ka, sinabi niya na may mabagsik na mukha, na nakatingin kay Julius Reed. Harvey Martin, sinong fox spirit iyon? Walang, si Harvey Martin ay isang tanyag na tao. Sa TV, hindi mo ba siya kilala? Umiwas ang mga mata ni Julius Reed, at nauutol niyang paliwanag. Sa TV advertisement pa lang na nag-play ngayon, I casually mention it. Tinuro niya ang TV. Sa bagay, napakaraming advertising celebrity na hindi nakikilala ng mga tao. Ngayon lang, mataman siyang tinitigan ni Keller Radcliffe. Tama na yan. Ngayon lang, yung ad para sa ano yun Euro Broken Bar. Hindi malinaw na ungol ni Julius Reed. The hell with it. Pupunta pa rin sana siya sa kabisera, kaya haharapin muna niya ang sitwasyon. Sige, maghintay ka lang. Pagkasabi nito, kinuha ni Keller Radcliffe ang remote control at ni-rewound ang TV program. Sa loob, naramdaman ni Julius Reed ang isang stampede ng hindi kilalang mga kabayo na dumadaloy sa kanyang puso. Ito ay kahit na posible. Maaaring ay rewind ang TV. Talagang hindi siya nakakasabay sa mga panahon nitong mga nakaraang taon. Sinasabi mo bang ang matandang babae na ito ay si Harvey Martin? Itinuro ni Keller Radcliffe ang matandang babae sa screen na nagbebenta ng medicinal wine, na nasa ibaba ang pangalan ng isang kilalang Professor Maria. Hindi mo ba talaga alam kung gaano karaming mga immortal na cactus ang aking itinanam? Ipinatong ni Keller Radcliffe ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang, galit na nakatingin kay Julius Reed. Ate, sa sandaling iyon, lumabas si Bamboo Whittaker sa kanyang silid. Ate, kaibigan ko si Harvey Martin. Tumawag siya kahapon, sabi niya pupunta siya sa akin.
Pagkatapos ay kinuha ni Boss Davenport ang telepono, at naging ganoon. Talaga, markang paywa. Pagtingin kay Bamboo Whittaker, nakagigising lang, nakaramdam si Kela Radcliffe ng matinding kirot sa puso. Julius Reed, ganoon ba? Hinawakan niya si Bamboo Whittaker sa kanyang mga bisig, inilagay ang isang mahigpit na mukha upang tingnan si Julius Reed. Oo, ganyan yan, natakot lang ako sa'yo, natakot. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Julius Reed at tumingin kay Bamboo Whittaker na may pasasalamat na mga mata. Maliit na babae, hindi ka nailigtas ng walang kabuluhan. Nga pala, Mrs., ano ang masamang balita na sinabi mo? Mabilis niyang iniba ang usapan. Hiniling sa akin ni Itay Huntington na pumunta sa kabisera upang pag-usapan ang isang deal, at sasama ako sa iyo. Bahagyang napabuntong hininga si Kela Radcliffe at ipinatong ang kanyang kamay sa ulo ni Bamboo Whittaker. Yumoko, munting Bambo, mas mabuti na ba ang pakiramdam mo ngayon? Mas mabuti, salamat, Boss Davenport, salamat, hipag. Bakas sa mukha ni Bamboo Whittaker ang pagkapagod. Lalo nitong ikinalungkot si Kela Radcliffe. Sa gabi, kapag oras na upang matulog, ang batang babae ay pumulupot ng mahigpit. Who knows kung ilang bangungot na naman siya. Asawa, magandang balita iyan, hindi masamang balita. Humalaklak si Julius Reed, lumapit, at pinisil ang pulso ni Bamboo Whittaker. Tumango, mabuti pa, kailangan mo lang magpahinga ng mabuti, at gagaling ka sa loob ng 2 o 3 araw. Masamang balita kasi kasama ko, hindi ka pwedeng manligaw sa ibang babae. Lalo na sa ganyan Euro-broken bar na Sofia Leocadia Euro-broken bar. Nalungkot si Kela Radcliffe, kailan mo tutulungan si Bamboo Whittaker na bawiin ang ari-arian ng kanyang pamilya? Sa pag-alala sa pahirap na dinanas ni Bamboo Whittaker, naramdaman ni Kela Radcliffe ang hindi maipaliwanag na sakit sa kanyang puso. Ako na ang bahala kapag nakabalik na ako mula sa kabisera. Hinaplos ni Julius Reed ang ulo ni Bamboo Whittaker. Sa pagkakataong ito, sumama ka sa akin. Dahil pupunta rin si Kela Radcliffe sa kabisera, mas ligtas na panatilihin silang magkalapit. Walang makakatiyak kung muli silang hahabulin ng mga Shadow Warrior na iyon. Talaga, isang kislap ng pananabik ang sumilay sa mga mata ni Bamboo Whittaker. Akala niya mananatili siyang mag-isa dito. Dahil sa mga karanasan nitong mga nakaraang araw, natakot siya sa kalungkutan. Oo naman, pagdating ng panahon, sundan mo ang kapatid mong si Kela Radcliffe. Dadalhin ka niya para magsaya sa pagkain, pag-inom, at paglalaro. Kinuha ni Julius Reed ang kanyang telepono at direktang nagpadala ng mensahe kay Beckett Carmichael. Inayos ko na si Little Beckett at ang iba na tanggapin ka ni Bamboo Whittaker sa kabisera. Kapag nakipag-ayos na ako sa negosyo ng Leocadia family, hahanapin kita. Ang Leocadia family ay isang mayamang bahay na maraming masalimuot na awayan, mag-ingat ka sa sarili mo, sabi ni Kela Radcliffe habang tumatayo at hinayla si Bamboo Whittaker para aipak ang kanilang mga bagahe. Sa pagkakataong ito, medyo magtatagal pa ako. Nakipagkasundo si Itay Huntington sa pamilya Shi mula sa kabisera, at tila, 3 iba pang malalaking pamilya ang sasali. Maglaan ka ng oras sa pakikipag-ayos, ipaalam sa akin kung magkakaroon ka ng anumang problema, sabi ni Julius Reed nang hindi ito masyadong iniisip. Sa isip niya, abala siya sa mga bagay mula sa Medicine King Valley. Sa mga pills na hinanap mula sa Medicine King, mayroong isa na napaka-espesyal. Ang Pildores na ibinigay niya kay Lola Zaihua ilang taon na ang nakakaraan ay halos kapareho nito. Ngunit ang mga pangunahing bahagi nito ay nawawala. Ang nandoon ay ang mga pulang datiles, puting asukal para sa lasa, at ilang katas ng prutas na idinagdag niya dahil nagustuhan niya ang mga ito. Ngunit paano napunta ang bagay na ito sa Medicine King Valley? Asawa, 2:00 ng hapon ang eroplano, bilisan mo. Tawag niya at humiga sa sofa, nakapikit para magpahinga. Euro-broken bar. Miss, dumating na si Chandler Swordman, may nagulat. Sa kabisera, sa bahay ng pamilya Lopez. Sa isang maliit na kwarto na napapalibutan ng maraming tao. Nakaupo si Jennifer Lopez sa isang dimly lit vanity, dahan-daang naglalagay ng makeup. Sa likod niya, mahinang mamulong ang Black Wind, Mr. Sinabi ni Worm na maaari kang kumilos ngayon. Napakagaling.
Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Jennifer Lopez. N0 no. S Omicron. Ito ay napakatalino. Ngayon, ipapaalam ko sa kanila kung sino ang maaaring kumokontrol sa pamilya Lopez. Mula noong huling insidente, kinulong siya ng mga miyembro ng pamilya Lopez sa masikip na silid na ito. At nagsimula na silang makialam sa kanyang negosyo. Pero kahapon lang, biglang nagkasakit si Old Master Lopez. Maraming mga sikat na doktor ang tinawag, ngunit walang makapagtukoy ng eksaktong karamdaman. Nataranta ngayon ang pamilya Lopez. Sabihin mo kay Nathaniel Worm, pwede na siyang pumasok. Kung may humadlang sa kanya, patayin sila ng direkta. Ipinasok ni Jennifer Lopez ang isang hairpin sa kanyang buhok. Ito ay euro. Ang ibinigay sa kanya ni Nathaniel Worm noong una silang magkita. At makalipas ang 10 buwan, ipinanganak si Zane Percival.